Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin. Salamat. Kabanata 1661. 1661. Nang makita ang eksenang ito, kapansin-pansing nagbago ang mga ekspresyon ng lahat ng Doomsday King Power Mages. Hindi mapigilan ni Yefan na makaramdam ng kaunting sorpresa. Bagamat alam niyang hindi sineseryoso ng Dharma King of the Doomsday ang buhay ng tao, hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalupit sa sarili niyang mga tao. Ang Hawkeye at Lightning na ito ay gusto lang umalis, hindi isang paghihimagsik, at dapat silang masentensyahan ng nakakasakit ng puso. Ang marinig ang hiyawan ng dalawa bago sila mamatay, hindi mo na kailangang isipin kung gaano kasakit ang mamatay. Dharma King. Matagal na silang tapat sa Doomsday Kingship. Not to mention their hard work, what did they do wrong? Bakit mo sila ginaganito? Galit na lumingon si Thor sa oras na ito, na may mga agos ng kuryente sa kanyang mga mata, gamit ang isang kamay, ipinatawag niya ang kanyang mahiwagang sandata, ang Thunder Hammer, at sa isang malaking hakbang, ito ay naging isang kulog at sumugod patungo sa bulwagan. Ngunit sa parehong sandali, isang matipunong mandirigma na nakasuot ng makapal na black gold magic armor ay biglang nahulog mula sa langit. Boom! Ang nakabaluti na mandirigmang ito na may hawak na malaking kalasag ay hamarang sa daan ni Thor. Giant Shield. Ganyan ang hari, kailangan mo pa siyang protektahan. Huminto si Thor sa harapan at malakas na nagtanong. Ang higanteng kalasag ay same time na nagsabi, ang aking misyon ay bantayan ang trono ng katapusan ng mundo, at ang iba pa ay walang kinalaman sa akin. Dahil ito ang kaso, kung gayon kailangan kong mag-sorry. Itinaas ni Thor ang martilyo ng Thor sa kanyang kamay, at isang kidlat na kumikidlat sa hangin kaagad na puno ng mga ulap ang hangin, at isang malaking bilang ng mga dumadaloy na kulay purple-asol gintong mga agos ng kuryente, tulad ng isang serye ng mga dragon na kulog, na nagpabalik-balik. Umuungol. Pumutok ang walang tigil na kulog. Nanginginig sa lupa ang Diyos Kulog. Biglang tumalon ang Thunder God at tinamaan ng martilyo ang higanteng kalasag. Ang mababang ulap ng kulog sa kalangitan ay sabay-sabay na naghulog ng isang kulog na parang parusa mula sa langit, na sinamahan ng isa sa mga martilyo ng Thunder God, na marahas na hamampas. Halos sabay-sabay na bumubulusok ang higanteng kalasag, itinaas ang kalasag. Klang-klang. Gitling. Ang martilyo at kalasag ay bumagsak, at ang kidlat ay parang isang ahas na dekuryenteng dumadaloy, na pumupukaw ng maraming bato. Ang shockwave ng magic energy ay nagdulot ng malaking bilang ng mga magic apprentice na tumakas sa lahat ng direksyon. Napaatras ng isang hakbang ang higanteng kalasag, ngunit nakaharang pa rin ang lahat ng kulog at kidlat. Ngunit halatang hindi pa tapos ang pag-atake ni Thor, napigilan niya ang martilyo gamit ang isang kamay at hinawakan ng hangin gamit ang kabilang kamay, at isang kulog at kidlat ang namuo sa kanyang kamay na parang isang matibay na sibat. Damo ng kulog ng Diyos. Sa pagkakataong ito, nalampasan ni Thor ang higanteng kalasag, at isang sibat ang tumama sa baluti sa ulo ng higanteng kalasag. Ha! Ang Giant Shield ay umungol, at tila malakas na pinasigla, na pasuray-suray na paatras ng ilang hakbang. Kuya, pasensya na. Nang makita ito ni Thor, muling lumitaw ang kulog at kidlat sa kanyang buong katawan, at ang kanyang buong katawan ay naging kometa at sumugod patungo sa higanteng kalasag. Umuungal na hayop na kulog. Nang makitang muling aatake si Thor, hindi alam ng higanteng kalasag kung saan nanggaling ang lakas. Matapos pilitin itong tumayong matatag, walang pakundangan itong tumama sa kabilang panig. Salungat na pag-atake. Nagkaroon din ng malaking dami ng kulog at kidlat sa higanteng kalasag, tulad ng isang malaking kulog at kidlat na Diyos ng digmaan. Mabaliw na kulog ay sumabog, gintong liwanag na nakasisilaw. Nakita ko si Thor na lumipad ng patiwarik, na may maraming sugat na dumudugo sa buong katawan, at karamihan sa gintong balabal ay nasira. At ang higanteng kalasag ay halatang masama ang pakiramdam, humihingal ng gusto, ang kalasag ay nakatayo sa lupa, ang dugo ay tumutulo mula sa puwang ng baluti. Hindi mapigilan ni Yefan na matigilan nang makita niya ang eksenang ito. Sa una, naisip niya na ito ay isang sitwasyon ng labanan kung saan siya ay nag-iisang pumili ng isang grupo ng mga salamangkero. Dahil dito, bago pa talaga siya kumilos, namatay at nasugatan ng grupo ng mga salamangkero. Gayunpaman, nang makita ang labanan sa pagitan ni Thor at ng higanteng kalasag, may naisip si Yefan, ang higanteng kalasag ay tila umaasa sa baluti sa kanyang katawan upang palakasin ang mahina. Sinubukan ni Thor na gumamit ng tuloy-tuloy na pag-atake upang pigilan ang higanteng kalasag na lumaban, ngunit lumaban pa rin ang higanteng kalasag, na nagpapakita kung gaano katibay ang baluti at kalasag. Hindi kaya. Ang baluti na ito, tulad ng magic sword, ay may espesyal na istruktura ng paggamit ng enerhiya ng sibilisasyon ng langit at tao. Nang makitang tatayo na muli si Thor, direktang lumipad si Yefan at lumapag sa harapan niya. Okay, let's go, sabi ni Yefan. Saglit na natigilan si Thor, nag-aalinlangang sinabi, Lucifer, ano ang ibig mong sabihin? Kahit na pumasok ka, hindi ka kalaban ng Doomsday King. Bahagyang sinabi ni Yefan, umalis na tayo, para hindi maging katulad ni Hawkeye at ng iba pa. Ikaw, pinakawalan mo ba ako?
Kumunot ang noo ni Thor, medyo nagulat, kilala mo ba kung sino ako? Napangiti si Yefan, kahit na ikaw ang pang-apat na Thor, anong kinalaman mo sa akin? Kasama mo ako. Anong sama ng loob, anong sama ng loob? Saglit na kumislap ang mga mata ni Thor, tumayo at nagsabi, sana magtagumpay ka, wala itong kinalaman sa mahika at sinaunang martial arts, walang kinalaman sa kanluran o silangan, tungkol lamang sa karapatang pantao at moralidad. Okay, Thor, nasaktan ka at marami ka pang kalokohan, fair na. Lumapit ang hari ng lupa na may ngiti sa mga oras na ito, iniunat ang kanyang kamay upang tulungan si Thor, at sinabing, isasama kita. Ipaubaya ko ito sa iyo. Lucifer. Sa oras na ito, ang mga mata ni Yefan ay malamig na nakatutok sa pandak at kaawa-awa na lalaki, sabi ko maaari siyang pumunta, ngunit maaari ka ring pumunta. Nanlamig ang ekspresyon ng Earth King, at may magnanakaw sa kanyang mga mata. Mabilis na tumalikod, gustong maging alikabok at lumipad palayo. Ngunit sa sandaling ito, ang espada ni Yefan ay naitapon na. Ubu. Ang lumilipad na espada na may longyan ay direktang nagpasigla sa espiritu ng hari ng daigdig, at nabigong ilabas ang mahika ng lubusan. Tumili ang haring daigdig at bumagsak sa lupa, at may dagdag na sugat na tinusok ng sword intent sa kanyang katawan. Ang haring daigdig ay labis na natakot, hinawakan ang sugat sa sakit, at nanginginig na sinabi, Ikaw ay Long Wei. Hindi rin inaasahan ni Yefan na ang apoy ng dragon ng apoy na kaharian ng dragon ay lubhang kapakipakinabang, ito ay talagang sobra para sa salamangkero may banta. Hindi katakataka na ang malakas na angkan ng dragon noong sinaunang panahon ay gumamit ng hininga ng apoy ng dragon upang labanan ang langit at ang tao upang makamit ang mga mahimalang resulta. Lahat sila ay maaaring pumunta, ngunit hindi mo magagawa. Kailangan mong maging responsable para sa kung ano ang iyong sinabi at ginawa. Bumagsak ang boses ni Yefan, at mahigit 100 espada ang nahulog, na nagdulot ng pananakit sa katawan ng Earth King. Mga butas, bumulusok lahat. Ang mga hiyawan ng Earth King ay labis na nakatutulig, ngunit walang sinuman sa eksena ang handang magsabi ng isang salita para sa kanya. Basura. Mula sa kailaliman ng bulwagan, lumabas ang boses ng Dharma King Doomsday. Halatang hindi siya nag-abalang iligtas ang isang Earth King na tahimik na papaalis. Si Yefan ay buong pagmamalaki na tumingin sa bulwagan at sinabi, Doomsday, lumabas ka. Bagaman alam kong makakatakas ka, ngunit ikaw rin ang Dharma King of Doomsday, kaya hindi ka dapat tumakas kapag nakita mo ako, tama? Lucifer, ang haring ito. Aminin mo, minamaliit kita, ngunit hindi ko inaasahan na maglalakas loob ka talagang pumunta sa palasyo para hanapin ang kamatayan. Ngayon, kapag dumating ka sa palasyo ng haring ito, natural na gusto mong pumasok, at bibigyan ka ng haring ito ng panibagong kamatayan, biro ni Dharma King Doom. Natawa si Yefan, hindi mo iniisip na kung hindi ka makapagtago, hindi ko masisira ang iyong palasyo, tama ba? Saglit na natahimik si Dharma King Doom, at sinabing, walang bisa, bakit nakatayo ka pa rin? Sa huling pagkakataon, hindi mo ba sinabing? Hindi ka man lang natatakot sa kanya. Nakatayo doon si Void na may malungkot na ekspresyon, nakasimangot at walang sinasabi. Mabilis na hinikayat ni Thor, Adelaide. Huwag. Baliw ang Dharma King, hindi na siya ang Dharma King na hinahangaan natin. Hindi natin matutulungan si Joe na abusuhin. Itinaas ni Void ang kanyang mga mata at tumingin kay Yefan, kahit na wala akong ginagawa, hindi niya ako dapat pakawalan. Kinusot-kusot ni Yefan ang kanyang mga mata at nakangiting nagtanong, So, Void, gagamitin mo ba ang paraan noong nakaraan para i-teleport ako palayo? Saglit na natahimik si Void, at tila nakagawa ng desisyon, na tinatawag ang sarili niyang mahika gamit ang isang kamay. Ang mga tauhan, ang buong tao ay bumangon sa hangin, at ang mga asol na ron, tulad ng mga kristal, ay naanod sa lahat ng direksyon. Kabanata 1662, Maluwalhati. 1662. Ang kaharian ng kawalan, ang langit ay nasira. Ang mga magic ripples ay kumalat, na bumubuo ng mga transparent na klase ng barrier na sunod-sunod, na kumakalat kung saan-saan, direktang sumasakop sa buong bundok. Natarante si Yefan saglit, hindi ito mukhang agresibong mahika, at hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng lalaking ito. Nang bumagsak ang kawalan, ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabi, maaaring mag-teleport ng mahika ang hari, ngunit ngayon, ang espasyo rito ay ginuloko, at ang espasyo ay nahiwalay, kaya hindi siya makapag-teleport palabas ng maayos. Kahit kalahating oras, ikaw at siya ay nag-aaway, hindi niya kaya. Gumamit ng space magic para makaiwas. Sa tingin ko ang labanan sa pagitan ninyo ay hindi dapat magtagal. Natigilan si Yefan, hindi niya akalain na tatalikod si Void. Hindi napigilan ni Yefan ang matawa at sinabing, ibig sabihin ba nito ay hindi mo matatakasan ang iyong sarili? Hindi ka ba natatakot na papatayin kita? Walang malasakit na sinabi ni Void, gusto mo akong patayin, wala akong masabi, ginawa ko lang ang dapat gawin ng isang tao. Nakahinga ng maluwag si Thor at ngumisi, tama na, Lucifer. Hindi tayo aalis. Pumatay kung gusto mo, pero
Mas mabuting hilahin mo ang lokong matandang iyon sa loob ng trono. Mamatay man tayo, ano ang dapat katakutan, tayong mga salamangkero ay hindi hinahabol ang mahabang buhay, hinahabol natin ang rurok ng mahika, kahit na tayo ay sutla, ang mahika ay ipapasa sa ating mga alagad. Pagkasabi nito, naglakad si Thor sa gilid ni Void at umupo. Ay nagsabi, okay, umupo tayo dito, mag-enjoy at pahalagahan ito, ang peak showdown ng mundong ito. Haha, may mas maganda pa ba dito sa mundo? Haha, ang malungkot at mababang ngiti ng hari ay nagmula sa palasyo. Sheng, walang bisa, hindi ko inaasahan na pagtataksilan mo rin ako. Nagkakamali ka, mahinang sinabi ni Void, hindi ako naging lingkod mo, lalo na ang iyong alipin. Sumali ako sa Deity Magic Seminar. Naniniwala ako sa magic, never akong naging loyal sa'yo, paano ako magtataksil? Traidor ang traidor, hindi mo na kailangan magdahilan, takot ka lang kay Lucifer. Ngunit, naiintindihan ko rin na, kung tutuusin, ang mahihina ay laging duwag, mapanlate na sabi ng hari. Ngumisi si Void, lumingon kay Yefan at sinabing, Lucifer, hindi ako makakaalis ngayon, kung gusto mo akong patayin, ngayon ang pinakamagandang oras. Lumingon si Yefan, huwag kang mag-alala, hindi ko gagawin. Papatayin ka, gusto ko lang makita ang iyong reaksyon. Bakit? Napakunot noo si Void, labis na naguguluhan, sa tingin mo ba kung hindi mo ako papatayin, magpapasalamat ako. Pinigilan ko ang Dharma King dahil lang naisip ko na ang paggawa nito ay hindi pagsuko sa iyo, hindi pa banggitin na kung talagang gusto kong tumakas, maaaring hindi mo ako makuha. Masyado kang nag-iisip, at hindi ko sinabing pasalamatan mo ako. Nagkibit balikat si Yefan at sinabing, dahil nangako ako sa isang tao, kailangan kong tuparin ang pangako ko. Noon, nang si Sisley ay kumuha ng sekreto sa pagpasok sa sinaunang daigdig ng engkanto at ipinagpalit ang pagkakataon para sa buhay ng kanyang nakababatang kapatid, natural na hindi ito nakalimutan ni Yefan. Pero hindi niya masyadong sinabi, baka mayabang at galit itong si Void, tutal wala naman daw magandang relasyon ng ate at kuya nila. Bahagyang natigilan ang mga mata ni Void, at pagkatapos ay natahimik siya, at ibinaba ang kanyang ulo ng may pag-iisip. Si Yefan ay tumalon pasulong sa oras na ito, tumayo sa isang malaking batong leon, at ulong, parang. Hindi ako kumikibo, ang matandang pagong na ito ay hindi lalabas. Imposibleng makapasok si Yefan sa palasyong ito, pagkatapos ng lahat, wala siya rito para sa isang madla. Kaagad, iniunat ni Yefan ang kanyang kamay, at ang itim na higanteng espada ay nahulog sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, ang higanteng kalasag na nakatayo sa harap ng palasyo ay tumayo, hawak ang higanteng kalasag, na naglalayong hadlangan ang pag-atake ni Yefan. Bahagyang kumunat ang noo ni Yefan nang makita niya ang armored warrior, at sinubukang iugoy ang isang sword intent gamit ang isang espada. Bang! Nang tumama ang higanteng kalasag sa tuktok, ang wuswang sword intent ay naabsorb sa isang bahagi, ngunit nagawa pa rin itong bumalik ng 3 hakbang ang higanteng kalasag. Medyo nagulat si Yefan. Kahit na ang kanyang espada ay hindi gumamit ng maraming puwersa, ang walang kapantay na layunin ng espada na kanyang pinakawalan mula sa pagkawatak-watik ng unang layer ay ang kapangyarihan ng kalahating hakbang na mahabang buhay. Ang higanteng kalasag na ito ay tila halos hindi makabuo ng isang elixir, ngunit maaari talaga nitong matuno ang espada ng kalahating hakbang na mahabang buhay. Ang pagsipsip na ito, ang counterattack na ito, talagang kamanghamanghang. Kawili-wili. Ngumiti si Yefangxi at binigyan siya ng isa pang espada. Ang layunin ng espada ay umungol, at ang higanteng kalasag ay hindi man lang nakaiwas. Salungat na pag-atake. Nakaon. Ang kalasag ng higanteng kalasag, ang sword intent ni Yefan ay pinakawalan, biglang na-offset ang sword ni Yefan. Sa pagkakataong ito, malinaw na nakikita ni Yefan na sa armor ng higanteng kalasag, malinaw na may tila daloy ng enerhiya, na nagpapakita na ang bahagi ng kanyang mahika ay umaasa sa espesyal na operasyon ng enerhiya na ito. Nagtanong si Yefan, Giant Shield ang pangalan mo, tama ba? Ibigay mo sa akin ang iyong baluti, at ililigtas kitang mamatay. Talagang hinangaan ni Yefan ang ganitong uri ng tapat na ministro na handang magsakripisyo para sa kanyang Panginoon, at ang higanteng kalasag ay walang ginawang anumang bagay para saktan ang mundo. Ang higanteng kalasag ay natahimik saglit, ngunit ito ay ang puwersa sa ilalim ng kanyang mga paa, at biglang naglunsad ng isang salakay patungo kay Yefan. Nagpakita si Yefan ng bakas ng panghihinayang. Marahil para sa higanteng kalasag, kahit na siya ay mamatay, hindi siya handang magsisi sa kanyang pangalan siya ang kalasag sa harap ng hari ng Dharma, ang kalasag ay naroon, at ang hari ng Dharma ay naroon. Solemn na ang mukha ni Yefan, at nang igalaw niya ang kanyang mga paa, may matalim na rapier sa kanyang kamay, at ang kanyang katawan ay tumawid sa isang arko, at agad na lumitaw sa likod ng higanteng kalasag. Ngayon lang ako nagkamali. Para sa isang mandirigmang tulad mo, isang karangalan ang mamatay sa larangan ng digmaan. Kasabay ng pagtapos ni Yefan sa pagsasalita, ang malaking kalasag sa likod niya ay bumaril ng dugo mula sa kanyang leeg. Hindi payag si Yefan na sirain ang sandata, kaya pinutol na lang niya ang mga ugat ng higanteng kalasag.
Ang higanteng kalasag ay bumagsak, ngunit nang siya ay namatay, siya ay nakaluhod sa isang tuhod at hawak ang kalasag gamit ang isang kamay. Void at Thor sa hindi kalayuan, nang makita ang eksenang ito, ang kanilang mga mata ay lubhang komplikado. Bagamat alam nila na ang lakas ni Yefan ay hiwalay na, hindi nila inaasahan na ito ay napakalakas. Mas mauunawaan din nila kung bakit nangangahas si Yefan na maglakbay ng libu-libong milya at sumakay ng mag-isa, kasama ang isang tao at 10,000 espada, upang patayin ang hari ng Dharma. Hindi nagmamadali si Yefan na kunin ang armor. Naglakad siya sa ibaba ng hagdan at tumingin sa malalim na tarangkahan ng palasyo. Huho! Ang higanteng espada ay umindayog ng isang malakas na bagyo, si Yefan ay pinaikli ang kanyang layunin sa espada, nagbago sa 2 kamay na espada, tumalon, at pagkatapos ay inindayog ito ng paalang. Isang matibay na golden red sword intent lightsaber na mahigit 100 metro ang natangay. Boom boom boom! Binasag ni Wushuang Jianyi ang mga halijing bato sa harap ng mga palasyong ito tulad ng paghiwa ng mga melon at gulay, at pagkatapos ay nagsimulang gumuho ang buong harap na kalahati ng palasyo. 8 Desolate Emperor Dragon. Muling sumenya si Yefan, at ang 10,000 lumilipad na espada ay naging 8 Stegosaurus, patungo sa iba't ibang direksyon, umaatungal sa palasyo. Ang Stegosaurus ay parang 8 baliw na dragon na bumabaligtad sa ilog at dagat, tuwirang tinutusok at binasag ang iba't ibang pader at simboryo ng palasyo. Tila nagkaroon ng malakas na lindol, at nagkalat ang malalaking bato sa lahat ng dako. Pagkaraan ng ilang sandali, ang palasyo ay naging isang tumpok ng mga guho, at ang batong alikabok ay lumilipad. Nang makitang gumuho ang palasyo, natural na imposibleng manatili sa loob. Itinuon ni Yefan ang kanyang enerhiya at agad na tinawag ang 8 Stegosaurus pabalik sa kanyang tabi upang magbantay. Malinaw na nadama niya na ang isang marahas na panggigipit sa isip, tulad ng tsunami, ay tumama sa kanya. Kabanata 1663 ang tagapagligtas. 1663. Heart Punisher Demon Shadow. Tulad ng isang madilim na ulap na tanggeyen mula sa palasyo, ang mataas na konsentrasyon ng kapangyarihan ng Black Magic ay mas malakas kaysa sa anumang Mage Yefan na nakatagpo kailanman. 12 ng madilim na anino ng kamatayan, na nababalot dito, ay mga pakulo lamang para patayin si Hawkeye at Lightning sa isang iglap. Ang golden red na walang kapantay na sword intent ni Yefan ay naging isang sword gun para protektahan ang kanyang katawan, at ang 8 Stegosaur ay pumulupot at sumipol na parang hangin at mga labi ng mga ulap. Ang mga hiyawa ng mga multo at lobo ay narinig sa himpapawid, at ang mga madilim na anino na ito ay direktang dinurog ng Stegosaurus. Nang muling maaliwalas ang paligid, nakita ko ang isang matangkad na figure na nakasuot ng itim na gintong salamangkero, na may hood sa kanyang ulo, at ang kanyang mukha ay hindi malinaw na nakikita, na lumulutang sa hangin. Nanliit ang mga mata ni Yefan, at sa wakas, lumitaw ang lalaking ito. Bumangon si Yefan laban sa hangin at tumayo sa tapat ng Doom. Nang makita niya ang Dharma King Doomsday, naramdaman ni Yefan na wala ng pressure sa kanyang puso. Dahil sa paghusga mula sa mahiwagang pressure ngayon, bagamat ang Dharma King of Doom ay makapangyarihan, pakiramdam ni Yefan ay katulad ito ng mga ninuno ng sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu. Marahil ay mas malakas kaysa sa kanila, pagkatapos ng lahat, ang mga ninuno ng mahabang buhay na kaharian ay walang karanasan at kasanayan sa labanan. Gayunpaman, anuman ang mangyari, ito ay ang mahabang buhay na kaharian. Kung ito ay isang cultivation base, pakiramdam ni Yefan na basta maingat niya itong pinangangasiwaan, ang mapagpasyang labanan ay halos tiyak. Siyempre, ito ang dahilan kung bakit ganito ang pakiramdam ni Yefan ngayon. Kung bago pumunta sa sinaunang daigdig ng engkanto, ang Dharma King of Doom ay talagang gumawa ng desperadong hakbang, kung gayon hindi siya mapipigilan ni Yefan. Nang makita ang kalmadong ekspresyon ni Yefan, sinabi ng Dharma King na may bahagyang ngiti, "Lucifer, ang pagharang sa kilos ng haring ito ay ganoon lang. Hindi mo akalain na ipinakita ng haring ito ang kanyang tunay na lakas, hindi ba?" Naisip ni Yefan sa kanyang sarili, hanggat hindi ka maghiwa-hiwalay, kahit anong gawin mo, makakalaban ka lang sa immortal na kaharian. Tsaka isang salamangkero, bakit nagkakawatak-watak ang katawan na ito? Hindi ko maliitin ang sinumang kalaban, ngunit hindi ka kwalipikadong takutin ako, sabi ni Yefan. Napabuntong hininga si Dharma King Doom, ikaw ay talagang isang bihirang henyo sa nakalipas na ilang daang taon, ngunit pagkatapos ng lahat, hindi ka si Yehuya. Sa palagay mo ba talaga na sa iyong edad, maaari mong talunin ang haring ito? Minamaliit mo ang mga Diyos. Kapangyarihan. Ang dami mong kalokohan, bakit ayaw mong makita ko kung anong meron ka? Ikanaway ni Yefan ang kanyang kamay, at ang mga lumilipad na espada ay nakakalat sa buong kalangitan. Sa sumunod na laban, alam niyang walang silbi si Janduo. Medyo natarante si Dharma King Doom, bago kita patayin, may gusto akong itanong sa iyo. Sabihin mo sa akin. Ikaw ay isang kakaibang bilang, hanggat hindi mo sinasalungat ang haring ito at sumusunod sa akin ng masunurin, hindi ka tatantanan ng haring ito. Ngayon, narito ka upang labanan ang haring ito hanggang sa kamatayan. Anong ginagawa mo para sa isang grupo ng mga ignorante at ignorante na mga langgam? Makabuluhan ba ang panganib na isakripisyo ang iyong sarili?
Natawa si Yefan, kung ang sinabi mo, ang mga mangmang at hanggal na mga langgam, ay yung mga inosenteng ordinaryong tao na pinatay mo. Kung gayon hindi kita masagot. Ikaw. Dahil hindi na nila tinuturing ang kanilang sarili bilang mga tao, kung gayon ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat ng walang kabuluhan. Ang mga tao ay mataas at mababa, at kapag sila ay marangal sa isang tiyak na lawak, dapat silang gumawa ng isang pagkakaiba. Ang mga nakakamit ng mga dakilang bagay ay isang general mula noong sinaunang panahon. Ang tagumpay ay 10,000 buto. Ang sibilisasyon ng mga Diyos ay malayong maihahambing sa ating mundo, ang kaligtasan ng pinakamatibay, ang malakas ay kumakain ng mahina, bakit hindi? Binuksan ng kanyang kabanalan ang kanyang mga kamay at malakas na sinabi. Nagkibit balikat si Yefan, talaga. Dahil napakakapangyarihan ng mga Diyos na pinaniniwalaan mo, patayin mo muna ako, itong munting taong ito, bakit ka pa nag-aalangan? Kumilos ka. Lucifer, napakatanga mo. Sa tingin mo ba ay gumaganap ka bilang isang tagapagligtas? Mamatay ka man dito ngayon, sa tingin mo may makakaalala sa iyo. Mayroon bang sino mang aawit ng papuri sa iyo? Napangiti ang Doomsday King. Sinabi ni Yefan na may malungkot na ekspresyon, mga sundalong nakatalaga sa frontier, mga doktor na pumunta para gumamot ng mga nakakahawang sakit, mga voluntaryo sa mga lugar ng sakuna, sa palagay mo ba ang ginawa nila ay para maalala ang kanilang sarili ng lahat? Ito ay hindi lamang ang pagsasanay ng sinaunang martial arts at magic na marangal. Ang mga langgam sa bibig mo ay maaaring higanti sa mata ng iba't ibang tao. Sa katunayan, narito ako upang pigilan ang iyong kabaliwan, at maaaring hindi malaman ng mga tao sa mundo. Ngunit, ito rin ay isang bagay na dapat gawin ng isang tao. Ang trahedya ng Huahay ay hindi na mauulit sa pangalawang pagkakataon. Sina Void at Thor, na nanunood ng labanan sa malayo, ay malalim na nag-isip nang marinig nila ang mga salitang ito. Malamig na sumangot ang Dharma King of Doom, sa kasamaang palad, mayroon kang ganoong potensyal, ngunit kailangan mong makasama ang mga mababang uri ng hayop. Dahil iyon ang kaso. Na ang haring ito ay maaari lamang munang maalis sa iyo, at pagkatapos ay maligayang pagdating pabalik sa mga Diyos. Pagkatapos ng bumagsak ang boses, kumislap ang figure ng Doomsday King, at agad na nag-transform sa isang dosenang multo, na lumilitaw sa paligid ng katawan ni Yefan. Pinuprotektahan ni Yefan hanggang ang kanyang katawan, ngunit hindi siya natatakot sa mga pag-atake mula sa iba't ibang direksyon, diretsyo niyang itinulak ang kanyang espada sa mga ilusyong ito. Huwag! Malakas na sumigaw ang Thor sa ibaba, ngunit huli na. Boom boom boom! Gatlang M. Matapos iwaksi ni Yefan ang kanyang sword intent, ang mga ilusyong ito ay sumabog ng marahas sa isang iglap. Tulad ng mga missile, direktang sumabog ang mga ito sa malapit na hanay ni Yefan, at ang lakas ng shockwave ay lumikha ng bugzo ng hangin na daan-daang metro. Matapos malaman ni Fan na may mali, mabilis siyang tumigil, ngunit siya ay sumabog pa rin at lumipad palabas at nahulog sa mga guho ng palasyo. Sa kabutihang palad, ang balat ni Yefan ay makapal at mataba, at ang kapangyarihan ng layunin ng espada ay mas malakas, kaya hindi niya nasaktan ang kanyang mga buto. Ngunit sa sandaling ito, 12 ng purple missiles ang bumaril kay Yefan sa makapal na paraan. Nagulat si Yefan, hindi ba ito ang sniping magic ni Hawkeye? Pero patay na si Hawkeye. Ang sumasabog na clone ngayon ay tila ang magic ng nesting doll, kasama ang sniper magic sa pagkakataong ito, ang dating undead magic, at ang sinabi ng Void, ang hari ay maaaring mag-teleport sa kalawakan. Maaaring ito ay. Nag-isip si Yefan ng isang labis na pinalaking ideya kaso. Lucifer. Ang kanyang kabanalan ay bihasa sa 12-dosenang mahika. Maliban sa mahika ng oras at kidlat, siya ay halos makapangyarihan sa lahat. Sigaw ni Thor. Tama na. Palihim na sinabi ni Yefan na magandang mabuhay hanggat maaari, at magkaroon ng oras para magsanay at mag-aral ng iba't ibang mahika. Siyempre, ipinapakita rin ito na talagang may talento ang hari. Hindi na iwasan ni Yefan ang napakabilis na missile, kaya nakaharang lamang siya sa pamamagitan ng kanyang sword at sword intent, at sumugod upang mahanap ang pinagmulan ng missile. Ipinakalat ng hari ang kanyang espiritual na kapangyarihan sa lahat ng dako, na nagpapahirap kay Yefan na mahanap ang kanyang target. Pagkatapos ng isang galit na pagtakbo, sa wakas ay natagpuan ni Yefan ang Dharma King na 300 metro ang layo, gamit ang stealth magic upang maglabas ng mga missile. Ang lavender array na ito, na nasuspine doon, ay talagang mahirap hanapin kung hindi mo titingnang mabuti. Lumipad si Yefan at gagamitin na sana ang Dawn-breaking sword intent para direktang pumatay, ngunit nakatagpo ng isang pagsabog ng mapang-akit na boses ng babae sa hangin. Paanong may babaeng kumakanta? Sa sandaling marinig ni Yefan ang matalim, kahanga-hanga at matalas na awit na ito, ang kanyang anit ay nakaramdam ng manhid, at ang kanyang espiritu ay nasa kawalan ng ulirat. Oops! Ito pala ay espiritual na mahika na ipinadala sa pamamagitan ng pag-awit. Minamaliit ko pa rin ang pamamaraan ng hari, ang ganitong uri ng mahika ay halatang palakasin muli ang kanyang espiritual na kapangyarihan sa pamamagitan ng isang espesyal na ritmo. Kabanata 1664 na Fallen Angel. 1664. Hindi talaga ito babaeng kumakanta, ito ay isang ritmo lamang na gawa ng vibration ng hangin. Oo.
Walang pagpipilian si Fan kundi ang gumawa ng emergency stop at umatras, patakbuhin ang 9 transformations of the Divine Dragon, at pakilusan ang Dragon Soul upang protektahan ang kanyang primordial spirit, sinusubukang huwag makialam hanggat maaari. Alam ko kanina na dapat akong humingi kay Chu Yunyao ng isa pang aparato na lumalaban sa kapangyarihan ng pag-iisip, tulad ng ginamit ko noong huling beses laban sa Cartero, ito ay medyo kapaki-pakinabang. Ngunit huli na para isipin ito ngayon, sa sandaling tumakas si Ye Fan, nakakita siya ng malaking bilang ng mga purple missiles na bumaril sa kanya. Oo. Walang pagpipilian si Fan kundi ang pansamantalang gumalaw sa isang serpentine na posisyon upang maiwasan ang mga missile na ito habang nag-iisip ng mga countermeasures. Oops, ito ang rhythm magic Nong of the Siren. Mukhang hindi malakas ang pag-iisip ni Lucifer. Kumunat ang noo ni Thor. Kung ang labanan ay hindi malulutas sa loob ng kalahating oras, ang Dharma King ay mananatili sa kanyang kagustuhan, at siya ay mananatiling hindi magagapi, tiningnan siya ni Void ng mahinahon. Natural na alam ng Fan na ito ay isang taktika na ginamit ng Hari ng France para maantala ang oras. Minsan, ang space partition effect na itinakda ng Void ay nawawala, ang Dharma King ay maaaring umabant o umatras, at magkukusa. Gayunpaman, ang pangmatagalang pag-atake ay hindi lamang ang Dharma King Club. Ang 10,000 lumilipad na espada na inilagay ni Ye Fan, direktang tumawag, lumilipad na mga espada tulad ng mga bituin, lumilipad at umaaligid sa ibabaw ni Ye Fan. Go! Bilang Ye. Tumakbo si Fan, itinutok niya ang kanyang layunin sa espada, at ang 10,000 lumilipad na espada ay lumipad patungo sa Dharma King na parang bagyo. Ang golden red lightsaber sa kalangitan. Tila, ang French King. Nakita ko ang isang kulay kaki na pabilog na kalasag na kumalat sa labas ng katawan ng hari. Sa sandaling dumampi ang lumilipad na espada sa paligid ng kalasag, ito ay sapilitang nalihis mula sa landas ng paglipad sa pamamagitan ng puwersa ng Traxyon. Para bang libu-libong meteorite ang tatama sa isang planeta at kinuha ng ibang gravity. Bagamat ang lumilipad na espada ni Ye Fan ay naharang, ang hitsura ng kalasag ay naging imposible para sa Dharma King na gamitin ang ritmo ng mahika ng maayos. At, hanggat hindi lalabas ang mental attack na pinahusay ng ritmo, maglalakas loob si Ye Fan na lumapit. Hawak ang higanteng espada sa isang kamay, lumipad si Ye Fan ng mahigit 200 metro sa isang iglap. Itataas na sana niya ang espada para hampasin, ngunit may nakita siyang bugzo ng hangin na umiihip sa lupa. North wind rolls earth. Tinapik ito ng kanyang kabanalan gamit ang isang kamay, at nakita ang lupa na nagngangalit, tulad ng isang whirlpool, at ang malakas na hangin ay gamulong ng maraming lumilipad na bato. Crazy Sand 1,000 miles. Sa pamamagitan ng paggalaw ng Earth Magic, ang mga bato sa lupa at ang mga lumilipad na bato ay naging isang malaking dami ng buhangin at alikabok, na para bang ang hindi mabilang na buhangin at alikabok ay bumuo ng isang diablo, nagmamadali patungo kay Ye Fan. Lahat ng nasa harap ng mga mata ni Ye Fan ay napuno ng dilaw na buhangin, at hindi siya makakita ng malinaw. Ngunit para kay Ye Fan, ang ganitong sitwasyon ng labanan ay matagal nang nakasanayan. Hindi na niya kailangan pang tingnan ito, diretsyo niyang hinabol ang panggigipit ng Dharma King, at laban sa alikabok, inilabas niya ang isang espada na bumasag sa kalangitan. Sa liwanag ng sword intent ni Longyan na umaabot sa 100 metro, para itong baliw na dragon na umaakyat sa langit, na parabang pupunitan ng langit. Boom! Nayanig ang sandstorm, at isang malaking butas ang nabutas. Nang basagin ng sword light ang buhangin at alikabok na mga maltong ito, damapo din ito sa kinaroroonan ng hari. Ngunit sa sandaling ito, pares ng Asher na lumilipad na mga pakpak sa likod ng Dharma King, at ang mahika ng hangin ay nagpabilis sa kanyang paggalaw, na direktang umiwas sa nakamamatay na suntok. Swallow Dance. Tila may daan-daang lumilipad na asul na ibon sa tabi ng Dharma Hari. Ang kanyang bilis ay tumaas muli, at siya ay bumangon sa hangin. Malinaw, nang matagpuan ng hari ang taas at distansyang ito, hindi niya magagarantiyahan ang sarili niyang kaligtasan. Nakita ng Thor at Void sa ibaba ang eksenang ito, at lahat sila ay humihingal at hindi makapagsalita. Ang lakas at husay na ginamit dito. Ang labanan ay talagang higit pa sa kanilang nakita. Ang mas ikinagulat nila ay ang sword intent version ni Ye Fan sa oras na ito ay halatang hindi kasing taas ng Dharma King, ngunit si Ye Fan ay puwersahang ginamit ang kanyang sword intent fighting attributes at ang kanyang sariling kakayahan sa pakikipaglaban para makabawi dito. Isara ang puwang na ito. Sa katunayan, ginagamit ni Ye Fan ang half-step longevity combat power para harapin ang magic ng longevity level ng Dharma King ng direkta. Kahit na siya ang Doomsday King, hindi siya maaaring gumamit ng magic sa parehong paraan tulad ng layunin ng espada sa antas ng emperador. Parang, sinubukan din ni Ye Fan ang kanyang makakaya na huwag gumamit ng labis na kapangyarihan, hindi dahil sa takot siyang malantad, kundi dahil natatakot siyang maparusahan. Ngunit dito, sandali, nang makita ang bilis ng Dharma King na lumilipad sa kalangitan, sumimangot si Ye Fan at nalaman na hindi niya kayang makipagsabayan sa bilis ng espada. Walang paraan. Bumulong si Ye Fan sa kanyang puso, at pagkatapos ay nakita niya si Jin Yan sa kanyang mga mata. Strobe.
Dobleng pagkawatak-watek. Dragon Scale Sword Wings. 10,000 lumilipad na espada ang nagtipon mismo sa likod ni Yefan at mabilis na nakasalansan. Sa isang iglap, 3 pares ng mga pakpak ng espada ang lumitaw sa likod ni Yefan. Sa orihinal, si Yefan ay bumuo lamang ng isang pares, ngunit habang ang kanyang paglilinang ay naging mas sophisticado, mas maraming lumilipad na espada ang makokontrol. Ngayon ay itinaas na niya ang sword intent sa 3 pares, at ang bilis at epekto ay natural na tumaas ng husto. Ubu. Ang 3 pares ng mga pakpak ng espada sa likod ni Yefan ay nag-aapoy sa apoy ng dragon, at ang buong tao ay parang isang nahulog na anghel mula sa purgatorio. Void at Thor, na nakakita. Lucifer talaga. Hindi nila maiwasang isipin ang maalamat na bumagsak na arkanghel. Sa sandaling ito, si Yefan at ang kanyang pangalan ay tila ganap na magkakapatong. Gayunpaman, sa oras na ito, ang mas solemn na mood ay ang Doomsday King. Malinaw niyang naramdaman na ang kapangyarihang panlaban ni Yefan sa oras na ito ay sumailalim sa panibagong pagbabago sa husay. Paano ito posible? Paano mo pa mapapabuti ang iyong lakas sa pakikipaglaban? Hari ng Dharma. Galit na galit si Doom. Bagamat alam niyang hindi ginamit ni Yefan ang kanyang buong lakas, napakahusay ng improvement. Mula sa pagkakawatak-watek ng unang antas hanggang sa pagkawatak-watek ng ikalawang antas, ang mesensi ng pagsisikap, pawis, at karanasan sa pagtempere ni Yefan ay lampas lamang sa imahinasyon ng sinuman, na natural na hindi alam ng Dharma King. Ang hari ng Dharma, kurap, isang berdeng ilaw. Dumaan, at ang Dharma King ay lumipat ng mahigit 10 metro ang layo, iniiwasan ang espada ni Yefan. Ang mga pakpak ng espada sa likod ni Yefan ay naging madali para sa kanya na lumiko sa isang iglap, at nalaslas niya ang isa pang layunin ng espada gamit ang kanyang backhand. Purple Fire Heavy Crossbow. Ang Dharma. Nag-aatubili si King na nag-condense ng Purple Magic Circle, isang purple na magic arrow na parang falcon, na may isang battering ram-like impact, nagmamadali patungo sa sword intent ni Yefan. Ang lilang liwanag at ang gininto ang liwanag ay sumabog, nanag ang sword intent ni Yefan, nabasag ang light arrow, at inatake ang Dharma King. Walang pagpipilian ng hari kundi ilabas muli ang kumikislap na teleport, sa pagkakataong ito ay nasa likod ni Yefan, at sabay-sabay na naglabas ng marahas na Purple Heavy Crossbow Magic Arrow gamit ang 2 kamay. Anumang magarbong trick, sa sandaling ito ay mapatla na, alam ng hari ng Doom na tanging ang purong enerhiya, sakupin ng panandali ang pagkakataon, ang maaaring manalo. Patuloy siyang naglabas ng mahiwagang light arrow, missiles, shock waves, at beams, habang si Yefan ay patuloy na nakalusot gamit ang kanyang sword intent at patuloy na humahabol at pumatay. Ang labanan sa pagitan ng dalawa. Tila ang dalawang sinag ng liwanag ay patuloy na nagbabanggaan, nagsasalo-salo, at kung minsan ay gumuguhit ng mahabang tilapon. Ang mga buhay na salamangkero sa lupa, kabilang ang Void at Thor, ay nabighani sa paningin, ganap na nanunood sa mga Diyos ng ibang mundo na nakikipaglaban. Uminit na ang labanan sa panahong ito. Pure combat firepower ay nakakabaliw. Ngunit ang pinaka hindi kinatatakutan ni Yefan ay ang bilis at lakas. Basta magkaharap lang siya, wala siyang dapat ikatakot. Kinuha ng kanyang kabanalan ang bakas ng kawalan, nag-teleport sa likod ni Yefan, at nagpaputok ng 2 magaan na arrow gamit ang 2 kamay. Oo. Hindi man lang nag-abalang iwagayway ni Fan ang kanyang espada sa pagkakataong ito. Matapos tansyahin ang kapangyarihan ng mahiwagang arrow, pumalpak siya gamit ang lahat ng 6 na pakpak, at ang kanyang buong katawan ay parang naglalagablab na bulalakaw, na sumusugod patungo sa hari. Gaya ng inaasahan, itinagilid ni Yefan ang kanyang katawan at binasag ang 2 magaan na arrow gamit ang kanyang mga pakpak ng espada. Nakikita. Papalapit silang dalawa sa loob ng 10 metro, ihahampas na sana ni Yefan ang kanyang espada. Ang kanyang kabanalan ay nakabantay at inilabas muli ang awit ng sirena. Ang rhythm magic na tumatagos sa kaluluwa ay pinakawalan ng napakalapit, hindi ito maiiwasan ni Yefan. Gitling. Kinagat ni Yefan ang kanyang mga ngipin at sumigaw, ang pagkakaroon ng kaluluwa ng dragon at ang dobleng pagkawatak-watek sa parehong oras ay naging dahilan upang manatiling gising siya sa loob ng 1 segundo. Kamatayan. Bagamat may putok na bulaklak si Yefan sa kanyang harapan, nilaslas pa rin niya ng malakas ang kanyang espada. Kabanata 1665 Nidhogg. 1665. Hindi inaasahan ng Doomsday King na kahit na ang mental attack sa pagkakataong ito ay hindi makakapagpa-address kay Yefan. Dragon Soul. Pagkatapos ng lahat, hindi niya inaasahan na mapapalakas ni Yefan ang Dragon Soul sa antas na ito sa maikling panahon. Nang malaman niyang seryoso na ang sitwasyon, huli na ang lahat. Ang walang kapantay na sword intent ni Yefan ay parang isang walang kapantay na espada na sumisira sa ginto at jade, at malapit na nitong hatiin ang kanyang buong pagkatao sa kalahati. Ang Doomsday King ay hindi maiiwasan, ngunit nasa kanya pa rin ang huling trump card, na maaaring magbigay sa kanya ng pagkakataong sumugal. Boom! Gitling! Isang dark magic energy na mas dalisay kaysa dati na lumabas mula sa katawan ng hari. Ang paputok na puwersa ng kapangyarihang ito ay talagang na-offset ang lakas ng espada ni Yefan.
Ito ay. Binuksan ni Yefan ang kanyang mga mata, pumipintig si Jinyan sa kanyang mga mata, mabilis niyang tiniis ang sakit ng ulo at umatras, kung sakali. Nakita ko ang daan-daang square-sized dark circles na lumilitaw sa itaas at ibaba ng Dharma King. Sa proseso ng dahan-daang pag-ikot, tila may hindi mabilang na masasakit na kaluluwa na sumisigaw. Mahina, sinabayan pa ito ng mahabang pag-awit ng kung anong uri ng mabangis na hayop. Ang mga komplikadong rune ay patuloy na kumikislap ng nakasisilaw na kinang doon, itim, puti, at pilak lahat ng uri ng mga ilaw ay nagdaragdag ng ningning at ningning sa isa't isa. Tulad ng isang madilim na pagsabog ng supernova, ang nangingibabaw na mahiwagang enerhiya ay umuungal mula sa itaas at ibabang mga magic circle. Unti-unti, ang figure ng Dharma King ay patuloy na lumawak at nagbabago, na nagiging mas malaki at kahindik-hindik. Sa nakasisilaw na pilak kulay abong kinang, lumitaw ang isang behemoth. Nang mawala ang ilaw na kurtina, ang lumitaw sa harap ng lahat ay isang itim na lumilipad na dragon na may mga pakpak na nakabuka sa mahigit 100 metro. Mga piraso ng itim na malabakal na kaliskis, matutulis na sungay ng dragon at mga kuko ng dragon na may metal na kinang, mabangis na ngipin ng dragon, at ang mar-angle na katawan na parang bundok, malalaking pakpak ng dragon na tumatakip sa kalangitan. Ang paglitaw pa lang sa ere ng ganito ay mas malaki na kaysa sa bundok kung saan matatagpuan ang buong palasyo. Nakatayo sa harap ng malaking itim na lumilipad na dragon, si Yefan ay talagang kasing liit ng langgam. Ang katawan ni Yefan ay hindi kasing laki ng isang kuko ng lumilipad na dragon na ito. Ang mga sumusunod na grupo ng mga salamangkero ng kaharian ng katapusan ng mundo ay natakot na kaya lumuhad sila sa lupa at patuloy na nanalangin sa mga Diyos. Ang katawan ni Nidhogg. Sa wakas ay dumating, komplikadong sabi ng Void Eye sa ibaba. Malakas na sumigaw si Thor, Lucifer. Iyan ang katawan ni Nidhogg, isa sa 3 ipinagbabawal na spell ng mahika ng Diyos. Maaari itong maging immune sa lahat ng elemental na kapangyarihan. Labanan ang lahat ng espiritual na pag-atake. Huwag maliitin ang kaaway. Nagulat si Yefani, ito pala ang ipinagbabawal na sumpa. Gaya ng inaasahan sa Dharma King, natutunan pa niya ang ipinagbabawal na spell. Nidhogg, kung pag-uusapan, hindi ba ang lumilipad na estatwa ng dragon sa harap ng palasyo ng Doomsday King ang itim na dragon na Samira sa mundo sa alamat na ito? Ito ba ay immune sa lahat ng elemental na pinsala? Ito ang natural na kaaway ng mago, ito ay isang contradiction na ipinagbabawal na spell, parehong magic at ang kaaway ng magic. Sa katunayan, kahit na ang mga sinaunang martial cultivator ay gumamit ng mga spelling na may elemental na kapangyarihan, at sila ay natural na lalabanan. Gayunpaman, ang Dharma body ni Nidhogg ay hindi natatakot sa magic, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang Dharma body na ito ay walang magic. Sa malalaking eyeballs ng maitim na lumilipad na dragon, naroon ang galit, at ibinuko niya ang kanyang bibig at direktang iniluwa ang hininga ng itim na apoy na dragon na parang pagsabog ng bulkan. Umuungol. Gitling. Ang hininga ng itim na apoy na higit sa 100 metro ang haba ay sapat na upang agad na masunog ang isang kagubatan. Kung ito ay sa anumang lugar kung saan nakatira ang mga tao, hindi ko maisip kung gaano karaming mga casualty ang ay dudulot nito. Hindi nakakagulat na ang itim na dragon na ito ay napakabangis at mapanire sa alamat. Hindi napigilan ni Yefan ang pagsabog ng galit, nag-vibrate siya ng 3 pares ng mga pakpak ng espada, at ang bilis ay na-maximize. Patuloy na sinusubaybayan ni Spitfire, at patuloy siyang lumilipad. Para sa isang oras, ito ay tulad ng isang ginintoang liwanag, na nakapalibot sa haligi ng apoy, patuloy na lumalapit sa itim na dragon. Kasabay nito, ang higanteng espada sa kamay ni Yefan ay nagpatuloy sa pag-condensate ng kapangyarihan ng langit at lupa, at ang liwanag ay naging lalong nakakasilaw. Nang ang nagtatagpo na layunin ng espada ay umabot sa isang tiyak na antas, biglang lumiko si Yefan at nakakita ng bakanteng upuan. Walang katulad na layunin ng espada, Dawn Stars. Lumipad sa ere si Yefan, at ang higanteng espada sa kanyang kamay ay biglang bumulaga, naging isang kinang ng napakabilis, tumama sa dibdib ng itim na dragon. Boom! Ang shockwave ay nabalisa, na gumawa ng isang malakas na pagsabog. Ang lakas ng pagsabog ni Don Qianxing ay sapat na upang sirain ang buong bundok. Umuungol. Ang itim na dragon ay umungal sa sakit, ngunit ito ay isang sakit lamang. Ang kaliskis ng dragon sa dibdib ay nabasag ng ilang piraso, at pagkatapos ng dugo ay bumulwak ng ilang mahiwagang enerhiya, wala itong ibang epekto. Nagulat si Yefan, ang lumilipad na dragon na ito ay kayang labanan ang layunin ng espada. Kahit na ang sword intent ay nabuo din sa pamamagitan ng kapangyarihan ng langit at lupa, ito ay isang uri ng elemento, ngunit naisip ni Yefan na ang sword intent ay magiging exception. Tapos na. Ang layunin ng espada ni Lucifer ay hindi makalusot sa depensa ni Nidhogg, muli sa loob ng higit sa 10 minuto, makakaalis na ang kanyang kabanalan dito. Ang mga kahihinatnan ay hindi maisip, sabi ni Thor na nakakunot ang noo. May bakas ng panunuya sa mga mata ng itim na lumilipad na dragon, nanginginig ang mga pakpak ng dragon, at itinaas sa hangin. Sa sandaling hinalo ang mga pakpak, isang marahas na unos ang itinaas. Ang figure ni Yefan ay nasa ilalim ng 2 pakpak ng dragon,
tulad ng isang insekto na malapit nang mamatay sa pamamagitan ng palad ng kanyang kamay, mukhang lubhang mapanganib. Gayunpaman, kahit na hindi sinira ng kanyang Don Chenxing ang depensa, si Yefan ay sobrang kalmado. Kahit na ang Dharma na katawan ni Nidhogg sa harap niya ay napakabagsik at napakalaki, ang pamimilit ng Dharma King ay hindi pa gaanong napabuti. Ibig sabihin, ang ipinagbabawal na spell na ito, kahit na ang Dharma King ay may makapangyarihang katawan ng itim na dragon at immune sa elemental na mahika at espiritual na kapangyarihan, ay hindi nangangahulugan na ang Dharma King mismo ay maaaring mapabuti ang kanyang kaharian. Ito ang naisip ni Yefan noong una, hanggat hindi niya nawawala ang pamamaraang ito, hindi siya natatakot. Tao ka man o itim na dragon, sa mga mata ni Yefan, lahat sila ay isang pangmatagalang kaharian. Nakita pa nga ni Yefan ang totoong hayop na si Luwu, paano nga ba siya matatakot sa isang pekeng itim na dragon? Marahil, ang ibang mga monghe, mga salamangkero, ay magiging walang magawa sa harap ng elementong ito immune black dragon. Pero iba si Yefan. Ang pinakamalakas na bentahe ni Yefan ay hand-to-hand combat. Sa oras na ito, pinakawalan ng Dharma King ang Dharma body ni Nidhogg. Bagamat hindi siya natakot sa sword intent, ito rin ang naging dahilan para mahulog siya sa isang malaking kawalan hindi ito madaling itago. Dati, kailangan pa rin ni Yefan na humanap ng pagkakataon na makuha ang mga coordinate ng hari, ngunit sa sandaling ito, sa napakagandang behemoth, madaling ma-atake ito ni Yefan. Nang makita ang malaking pakpak ng dragon ni Nidhogg na pumapapadpad, mabilis na lumipad si Yefan sa hangin, at dinala siya ng pakpak ng espada ng kaliskis ng dragon sa tuktok ng itim na dragon, at pagkatapos ay mabilis na nahulog. Naalala ni Yefan ang kanyang itim na higanteng espada gamit ang isang kamay, at pagkatapos ay sinaksak ang gulugod ng likod ng dragon. Habang ang higanteng espada ni Yefan ay pinalamutian ng sword intent, ang kanyang malakas na katawan na 2 beses na nagkawatak-watek ay sumabog. Ang espadang ito ay higit na mas malakas kaysa sa layunin ng espada na inilabas. Paft! Nahulog si Epe, at talagang hindi nakatiis ang magic dragon na kaliski sa likod ng dragon, diretso itong tinusok, at mga pagsabog ng dark magic ay binaril. Array! Sigaw ni Heilong. Hindi inakala ng Dharma King of Doom, na naging itim na dragon, na makakaasa si Yefan sa kanyang katawan at layunin ng espada na sirain ang kanyang depensa. Ang itim na lumilipad na dragon ay nag-vibrate ng kanyang mga pakpak sa takot, sinusubukang iwaksi si Yefan. Huli na para magsisi, natutunan mo ang maling bawal na spell. Ngumisi si Yefan, hindi ito pinansin, umaasa sa maliksi na paggalaw, umiiwas sa sampal at buntot ng itim na dragon, nakakabit sa tiyan, mga pakpak, at maging sa gulugod at iba pang bahagi ng itim na dragon, patuloy na tumutusok sa Epe. Ang lahat ng mga salamangkero sa ibaba ay natigilan nang makita ang Dharma na katawan ni Nidhogg na sumisigaw sa hangin. Nang akala ng lahat na ang Dharma King ay hindi magagapi, ang resulta. Ang Sword God ay talagang ganap na inabuso ang Dharma King. Walang ideya sina Void at Thor kung ilang beses nilang ipinakita ang kanilang mga tulala na ekspresyon. Namanghana sa kanila ang long-range sword intent ni Yefan, ngunit ngayon ay nalaman nilang pinakamagaling sila sa hand-to-hand combat. Kabanata 1666 na tapos na ang lahat. Noong 1666. Nang matapos ni Yefan ang pagsaksak ng higit sa 100 mga espada at nagplanong hampasin ang isa pang espada sa ulo ng itim na dragon, nalaman niyang nagsimulang manginig ang buong itim na lumilipad na dragon. Pagkatapos, tumigas ang katawan ng dragon at diretsyong bumagsak. Sumimangot si Yefan. Malinaw niyang nadama na ang labanan ay hindi malulutas ng ganoon kabilis. Bakit parang? Ano ang mali sa Dharma King Doom? Sa pagmamasid sa pagbagsak ng itim na dragon, sa gitna ng hangin, ang katawan ng dragon ay naging hindi mabilang na itim na apoy at naglaho. Ang mga salamangkero sa madla ay tumingin din sa mga ulap at bundok, at hindi maintindihan kung bakit biglang nawala ang hari ng Dharma. Kahit na hindi mo talaga kayang talunin ang Sword God, hindi ka dapat matalo ng ganoon kabilis. Kung ang katawan ng Dharma ni Nidhogg ay napakarupok, hindi ito gagana kung ito ay mabutas ng ilang beses, at hindi ito ililista bilang 3 ipinagbabawal na spell. Ikinalat ni Yefan ang mga pakpak ng Dragon Scale Sword at bumagsak sa lupa, nakasimangot sa Dharma King Doom na bumagsak sa lupa. Kakaiba. Ang mga mata ni Yefan ay kaina-hinala. Nalaman niya na ang mahiwagang pressure ng Dharma King of the Doomsday ay patuloy na bumababa. Makatuwiran na ang isang malakas na tao sa antas ng Doomsday King ay hindi kumonsumo ng ganoon kabilis. Paano siya naging mahina nang wala pang kalahating oras? Isang mapatla at lantang kamay ang nakaunat mula sa damit ni Dharma King Doom. Napahiga siya sa lupa at tila nagpupumigla sa sobrang sakit. Hindi. Ako pala. Hindi. Mga sinungaling, lahat ng kasinungalingan. Paano ito posible? Dumating ang isang grupo ng mga salamangkero tulad ni Void at Thor, kahit na ang lahat ay hindi naglakas loob na lumapit, ngunit kung tutuusin, ito ang dating pinuno, at lahat sila ay gustong malaman kung ano ang eksaktong nangyari. Walang nagawa si Yefan, at diretsyong naglakad papunta sa hari. Lucifer, mag-ingat ka. Nag-aalala si Thor na nanlaloko ang Dharma King.
Saglit na nag-alinlangan si Yefan, pakiramdam na ang patuloy na paghina ng Dharma King sa cultivation ay ang katotohanan, at wala siyang dapat ikatakot. Siya ay may mahinang walang katotohanan at nagbabala na premonition sa kanyang puso. Naglalakad patungo sa Dharma King of Doom, ipinasok ni Yefan ang kanyang espada sa bato, pagkatapos ay tumingkayad at pinatalikod ang Dharma King of Doom gamit ang isang kamay. Sa pagkakataong ito, sa kawalan ng anumang mahika na panghihimasok, sa wakas ay nakita ito ng lahat ng naroroon, ngunit hindi pa rin nila makita ang mukha ng kanyang kabanalan. Ito ay napakasalungat. Ang sabihing nakikita mo ng malinaw ay makita ang kanyang tunay na mukha. Pero hindi daw niya nakita ng malinaw dahil wala man lang siyang mukha. Oo, mukha, walang mata, walang ilong, kahit tenga, oo, bibig lang. Ito ay tulad ng isang hubad na masa na walang iba kundi mga butas. Gitling. Marami sa mga mahiyaing mage na naruroon ay labis na natakot kaya't sila ay bumagsak sa lupa nang makita nila ang eksenang ito. Ang Void at Thor, at iba pa. Ay lahat ay nabigla, hindi ka panipaniwala, ang kanilang dating pinuno ay walang mukha, masasabi mo pang. Isang halimaw. Hehe, hehe. Ang tinig ng kanyang kabanalan ay nagmula sa kanyang tanging bibig, at ang kalunos-lunos na halakhak ay lubhang malungkot. Guwapo ba, dapat lahat kayo ay interesado sa kung ano ang hitsura ko, kita mo, ito ay dapat na sorpresa, tama ba? Ang mga mata ni Yefan ay komplikado, nakita niya ang mga pinakanakakatakot na bagay, ngunit siya ay napakalmado, ngunit siya ay napakairitado, kaya kailangan niyang itanong, ikaw ba ang Dharma King ng araw ng paghuhukom? Hindi ako ang Doomsday. Sino kaya ito? Tanong pabalik ni Dharma King Doom. Si Yefan ay tahimik, sa katunayan, kung hindi siya ang katapusan ng mundo, sino kaya siya? Ang kanyang lakas ay higit sa lahat ng mga salamangkero na kanyang nakita. Hindi ba ito ang Dharma King of Doom? Tapos ano ang nangyari sa iyo ngayon, ano ang sinasabi mo, ano ang peke? Tanong ulit ni Yefan. Malungkot nang umiti si Dharma King Doom at sinabing, tapos na. Tapos na, Lucifer. Hindi ka mananalo. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Hihihi, ngumiti si Dharma King Doom ng mahina at malungkot, lahat ng ito ay peke, lahat ito ay pekeng. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, karinig siya ng masakit na sigaw. At pagkatapos ay dumura ng isang subo ng likido. Ang likidong ito ay hindi dugo, ngunit isang kakaibang malapot na transparent na likido. Nagmamadaling umiwas si Yefan, ayaw niyang mahawakan ng uhog, gaano man siya kalakas, natatakot siyang mahuli. Nang maglaon, sa panunood ng mga tao, ang katawan ni Dharma King Doom ay unti-unting naging parang tuyong bulaklak at damo. Pagkatapos ng malaking dami ng mucus na tumagas mula dito, direkta itong naging malambot na balat. Ito, anong nangyayari? Hindi makapaniwalang tanong ni Thor sa kawalan sa tabi niya. Nahihirapan ding umiling si Void, ewan ko. Nawala si Yefan, na may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata, mas maraming pagdududa at pagkalito. Sa pagkakataong ito, matagal na siyang naghahanda para sa huling labanan ng paghahari ng Doomsday. Gumawa ng napakalaking determinasyon, akala ko ito na ang aking huling laban, at magiging napakalungkot. Ngunit ako. Hindi ko inaasahan na una, nagkaroon ng civil strife sa Doomsday King, at hindi na nagtiwala ang mga salamangkero sa Dharma King. Namatay. Bukod dito, ang Doomsday King ay hindi isang normal na tao, ngunit mas katulad. Isang tiyak na uri ng biochemical na tao. Namanhid ang anit ni Yefan nang maisip niya si Song Xinghe na kaharap niya noon, ngunit matagal nang namatay si Song Xinghe, kahit na siya ay buhay pa, hindi niya magagawang lumikha ng ganoon kalakas na biochemical na tao. Kaya, ito ba ay isang Diyos? Habang pinag-iisipan ito ni Yefan, nagiging mas nakakatakot ang sitwasyon, ngunit wala siyang anumang mga pahiwatig ngayon. Ang tanging magagawa niya ay hayaan munang magsuri si Chu Yunyao, kung mayroon bang anumang mga pahiwatig na makikita sa bangkay ng Dharma King. Ibinaba ni Yefan ang kanyang ulo at pinag-iisipan kung kukuha ng isang pares ng rubber gloves para linisin ang bangkay at bumalik, ngunit biglang nalaman na may init sa bangkay. Hindi maganda. Si Yefan ay walang oras na mag-react nang makita niya ang isang, ng apoy na nag-aapoy mula sa bangkay. Ang bangkay na ito ay susunugan ng sarili. Nakatingin lang ang lahat, ang katawan ng Dharma King ay nakakabit sa mga damit, at ito ay nawasak ng ganoon. Isang madilim na kapangyarihang mahika ang naanod, na parang ipinapahayag na ang isang malungkot na buhay ay ganap na naglaho. Bang! Hinampas ni Yefan ang kanyang kamao sa lupa. Naiinis na tumingin sa nasunog na itim na tumpok ng mga labi, naanod ito sa hangin, at ang mga pahiwatig ay ganap na nawala. Lucifer, anong nangyari, may naisip ka ba? Tanong ni Thor. Hindi sumagot si Yefan, ngunit tumayo at tumingin sa lahat ng direksyon, tinitingnan ang natiwangwang na punong tanggapan ng Doomsday King Power, ngunit wala. Bigla, ang mga mata ni Yefan ay napako kay Thor and the Void, at may naisip siya. Ikaw. Ang pangalawang propeta, sino ito? Kaya, mula sa simula hanggang sa wakas, nalaman ni Yefan na ang pangalawang propeta, ang mga crony ng hari ng France ay hindi man lang nagpakita. Nagkatinginan sina Void at Thor nang may pagkadismaya, at tila nakakita ng bakas ng kakaiba.
Pero umiling lang ang dalawa. Sumimangot si Void at sinabing tanging ang Dharma King ang laging nakakaalam ng kinaroroonan ng propeta. Kung ang propeta ay hindi gustong matagpuan, ito ay napakadali. Ngunit talagang kakaiba na wala siya ngayon, halos hindi siya umaalis sa punong tanggapan, sabi ni Thor, hinimas ang kanyang baba. Umiling si Yefan, alam na walang silbi na tanungin sila, at sinabing, kung mahahanap mo ang propeta, o kung makakita ka ng anumang mga pahiwatig, sabihin ka agad sa akin, mayroon pa akong ibang gagawin at mauna. Tumango si Void at Thor, talagang naramdaman nila na ang bagay na ito ay masyadong kakaiba, ang lahat ay tila nakakalito ngayon, at wala silang pakialam kung si Yefan ay isang kaaway o isang kaibigan, kaya kailangan nilang gumawa ng isang hakbang sa unahan. Nag-aalala si Yefan sa mga pagbabago sa kanyang tahanan, kaya halos walang tigil siya. Habang lumilipad, tinawag niya si Su Qingzhou. Kabanata 1667, hindi siya papayag. Ang 1667. Kakaring lang ng phone, nakakonekta na. Miss, okay ka lang? Kamusta ka asawa? Halos sabay-sabay na tinanong ni Yefan at Su Qingzhou ang isa't isa tungkol sa sitwasyon ng isa't isa sa telepono. Kaagad, sa magkabilang panig ng telepono, ang mag-asawa ay natahimik saglit. Ilang sandali pa ay nakahinga ng maluwag ang dalawa at nakahinga ng maluwag. Asawa, magiging maayos ka, sabi ni Yefan, at huminto sa paglipad pabalik at huminto sa hangin. Nagtanong si Su Qingzhou, asawa, bakit sabik na sabik kang magtanong sa akin, ano ang problema? Nakita mo na ba ang kanyang kabanalan? Higit pa sa, nakakita talaga ako ng multo. Yefan nakangiting pilit, hinawakan niya ang kanyang noo. Ano ang ibig mong sabihin? Nagtataka si Su Qingzhou. Napabuntong hininga si Yefan at maikling sinabi sa babae ang nangyari. Bulalas ni Su Qingzhou mula sa telepono kahit na prangka lang niyang sabihin ito. Ang Dharma King ay peke. Natigilan si Su Qingzhou. Hindi naman, iniisip ko lang. Ang Dharma King na ito ay maaaring isang cyborg puppet, o may nagsamantala rito. Ang pinakamahalaga ay nawala ang pangalawang ranggo na propeta. Nag-aalala lang ako na ang kabilang partido ay lumayo sa bundok at hinanap ito. Ikaw ay may problema, kaya lahat kami ay pabalik. Oo nga pala. Mrs., tulungan mo akong kumpirmahin kung ligtas ba ang lahat ng taong malapit sa atin, sabi ni Yefan. Mabilis na sumang-ayon si Su Qingzhou, okay. Kukumpirmahin ko kaagad ang kanilang kaligtasan. Hindi napigilan ni Yefan ang matawa, at hiniling sa kanya na kumpirmahin ang kaligtasan ng lahat. Nabanggit lang niya ang kanyang anak na babae, at ang iba ay tila nagkataon. Hindi nagtagal bago sumagot si Su Qingzhou sa balita at nalaman niyang normal ang lahat at walang problema. Nahulog ang bato sa puso ni Yefan, ngunit may mas malaking ulap ng pagdududa na bumalot sa kanyang puso. Ano ang nangyayari dito, at saan nagpunta ang propeta? Totoo ba talaga ang Dharma King na natalo niya? Kung ang kabilang partido ay hindi nagsusumikap na talikuran ang tigre at hindi lumaban, maaari ba itong magtapos ng ganito? O kaya'y, krisis, ay paparating pa rin. Tinapik ni Yefan ang kanyang ulo gamit ang kanyang kamao. Napakasakit talaga ng ulo. Napakahirap talagang husgahan kung tama o mali ang kanyang hakbang. Marahil ay ginulo niya ang plano ng kabilang partido, ngunit posible rin na pinutol niya ang mga pahiwatig sa maliwanag na bahagi. Kung talagang buhay pa ang sugo ng langit at ng tao, kung gayon pinaplano nito ang lahat sa likod nito, at ano nga ba ang plano nitong gawin? Saan ito nagtatago? Napailing si Yefan na may mapait na buntong hininga. Pagdating sa pagpapalakas ng kanyang lakas, biglang naalala ni Yefan na mayroon pa siyang nakalimutang kunin. Mabilis niyang ibinaling ang kanyang ulo at lumipad pabalik sa tuktok ng bundok na nababalutan ng nyebe, ang nasirang punong tanggapan ng Doomsday King Power. Si Void at Thor, na nagtuturo sa lahat na linisin ang larangan ng digmaan at pag-usapan kung paano haharapin ang susunod na sitwasyon, ay nagulat nang makita nilang bumalik si Yefan. Lucifer, di ba? Medyo kinakabahan si Thor. Bago pa matapos magsalita si Thor, ikanaway ni Yefan ang kanyang kamay. Huwag kang masyadong mag-isip, sabi ko hindi kita papatayin, nandito lang ako para kunin ang mga samsam ko. Sa sinabi nito, lumapit si Yefan sa bangkay ng higanteng kalasag at nagsimulang haborin ang kanyang baluti. Sandali. Sumimangot si Void, ito ang magic weapon ng ating deity magic seminar, hindi mo ito maaalis. Sumulyap si Yefan sa kanya, iniisip na ang taong ito ay medyo matigas ang ulo. After seeing his strength, how dare he compete with him? Ngunit hindi rin nagalit si Yefan, kinuha niya ang magic hilt ni Frederick mula sa storage bag at ibinalik iyon sa kanya. Well, ibabalik ko ito sa iyo. Kukunin ko muna ang armor, at ibabalik ko ito sa iyo pagkatapos kong maubos ito. Huwag kang mag-alala, hindi ako interesadong magsuot ng ganyang pangit na damit. Hindi binalak ni Yefan na itago ang mga magic item na ito ng mahabang panahon. Hanggat natapos niya ang kanyang pananaliksik, natural na maibabalik niya ang mga ito sa mga mage na ito. Kinuha ni Void ang magic hilt na may kainahinalang tingin sa kanyang mukha, kung hindi ka magsasanay, para saan ang magic weapon mo? Si Yefan ay masyadong tamad na magpaliwanag, at inilagay na lamang ang armor sa storage bag.
Nang malapit nang umalis si Yefan, pinigilan siya muli ni Thor, Lucifer, sandali. Aba, sinabi ko na ito ay hiniram, at babayaran ko ito. Kung patuloy akong magdadaldal, papatayin ko ang isang tao. Sabi ni Yefan na nakakunot ang noo. Don't get me wrong, hindi ko sinasadya. Since sabi mo nang hihiram, natural na naniniwala kami. Gayunpaman, ngayong patay na ang Dharma King, bagamat hindi ko alam kung siya ang totoong Dharma King, ang Doomsday Kingship ay umiral na sa pangalan lamang. Kaya namatay na kami ni Adley. Pagkatapos makipag-usap sa Germany, kailangan nating isaalang-alang ang pagpili ng bagong pinuno at ibalik ang sistema ng Deity Magic Seminar. Sa orihinal, ang presidente ng bawat sesyon ay pinili ng nakaraang pangulo, at lahat ay bumoto. Espesyal ang oras na ito, ayon sa seminar. Ang sistema mula noong sinaunang panahon ay nangangailangan ng pandaigdigang paghahanap para sa isang bagong pangulo. Wala kaming ideya ni Adelaide na maging presidente, at hindi namin kayang pukawin ang kasalukuyang sitwasyon. Iniunat ni Yefan ang kanyang kamay. Direkta niyang pinigilan si Thor na magpatuloy sa pagsasalita, na nagsasabing, "It's none of my business, you can find it yourself." Hindi. Tumawa si Thor, naisip na nating lahat ang pinakaangkop na kandidato, dapat siya ang pinakatalented na tao sa mundo. Ang taong kwalipikadong maging susunod na presidente ng seminar, at siya rin ang kumakatawan sa ating kanlurang mundo. Ngunit hindi kami masyadong pamilyar sa kanya, at dahil sa relasyon sa nakaraang hari, mayroong ilang mga kapistahan, maaari bang pakiusap? Hinahanap mo si Aison. Dumiretso ang mukha ni Yefan at sinabi niya, huwag mo nang isipin iyon. Hindi siya papayag, at hindi ko hahayaang madamay siya sa bagay na ito. Parehong may bakas ng panghihinayang sa kanilang mga mata sina Thor at Void. Alam din nila na medyo mahirap ito. Kung tutusin, sinaktan si Ayer ng Doomsday King, at siguradong magkakaroon siya ng psychological shadow pagdating sa bagong restore na seminar. Sinabi ni Yefan, kung hindi ka talaga makapili, pumunta kay Sisley. Siya pa rin ang bagong presidente. Napakalaking bagay na kumuha ng part-time na trabaho at hanapin ito ng dahan-dahan. Pagkatapos sabihin iyon, lumipad si Yefan gamit ang kanyang espada. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umuwi si Yefan. Nag-aalala siya sa kalagayan ni Ayer. Ngayong binanggit ito ni Thor, mas lalo siyang sabik na malaman kung paano gumaling si Ayer. Sa kailaliman ng isang tiyak na karagatan, isang hindi kilalang sikretong base. Ang malamig na berdeng ilaw ay sumasalamin sa ilang kumikinang na mineral sa pader na bato, na nagpapaliwanag sa malaking espasyo. Sa harap ng isang malaking bowl ang kristal, isang matandang babae, ang propeta, ay tahimik na pinanood ang larawan sa bundok na nababalutan ng nyebe. Matapos makitang umalis si Yefan, hinaplos ng propeta ang bowl ang kristal, at natapos ang eksena. Kaagad, itinaas ng propeta ang kanyang ulo at tumingin sa isang grupo ng napakakulay na mga globo na patuloy na nagniningning na may iba't ibang kulay sa isang mataas na hakbang na mahigit 10 metro ang layo mula sa kanya. Ang globo ay tila ganap na binubuo ng ilang enerhiya. Kung titingnang mabuti, makikita mo na ang istruktura nito ay napakalalim, na para bang maaari nitong sipsipin ang kaluluwa ng isang tao dito. Ang dakilang Diyos. Si Lucifer ay natuklasan ng maaga, ito ay isang tupay lamang, kailangan ba nating kumilos ng maaga? Kabanata 1668 isa. Ang 1668. Hindi sumagot ang light ball, ngunit ang malaabis na liwanag, na kumikislap at nakapatay, ay tila naghahatid ng ilang impormasyon sa isang espesyal na paraan. Magalang na tumango ang propeta, banal ang langit, ang matandang alipin ang nagmamadali at wala sa sukat. Pagkasabi noon, ang propeta ay tumahimik saglit, pagkatapos ay dahan-daang tumalikod, sinuspinde at umupo sa bowl ang kristal, at pagkatapos ay lumipad ng maayos sa likod ng base. Sa magkabilang gilid ng mahabang pasilyo na iyon, may malalaking cylindrical transparent biochemical culture tank na ilang metro ang lapad. Sa unang tingin, ang dalawang hanay ng malalaking test tubes na may 12 ng mga ito ay halos na puno ng mga biochemical fluid, at ang mga bula ay patuloy na lumulutang sa mga ito. Kung naruroon si Yefan, tiyak na magugulat siya kapag nakita niya na ang lahat ng malalaking cultivation tank ay talagang puno ng magkaparehong mga naka-clone na leaf-form ang Dharma King. Sa tuktok ng bawat tangke ng kultura, mayroong isang metal plate na nakalagay, na eksaktong bilang ng bawat eksperimentong katawan. Isa lang sa kanila, pero tinanggal ang nameplate. Dumating ang propeta sa gilid ng biochemical cultivation tank at tumingin sa walang laman na tangke. Tila nakikita niya ng malinaw ang lahat ng nasa harapan niya, malalim ang iniisip. Pagkatapos, ang propeta ay naglabas ng isang metal na plaka mula sa kanyang mga damit, kung saan nakasulat ang Roman numeral, 1. Matapos hawakan ng propeta ang metal na nameplate, iniunat niya ang kanyang kamay at ibinalik ito sa walang laman na tangke ng paglilinang. Tapos na ang misyon mo. Ruad Ian Country, isang lugar na may magagandang bundok at ilog, magandang tanawin, magandang riverside estate. Alam ni Yefan na si Ayer ay nananatili sa royal residence na ito pagkatapos umuwi, kaya siya ay direktang dumaong sa pasukan ng manor. Sa orihinal, posibleng direktang lumipad sa hardin, ngunit naramdaman ni Yefan na mas formal ito, at mas mabuting bumisita sa pintuan.
Agad na nakilala ng mga Royal Guard si Yefan nang makita nila si Yefan. Sabagay, ang meteor shower birthday gift na inihanda ng King of Hell para kay Prinsesa Ayer ay ikinagulat ng buong Europe. Alam ng hari at reyna na darating si Yefan, at agad na lumabas upang batiin sila. Ang dalawa sa kanila ay nananatili sa kanilang nawala at natagpo ang anak na babae sa mga nakaraang araw. Gayunpaman, hindi nagpakita si Ayer, na ikinadismaya ni Yefan. Mr. Ye, pareho kaming narinig ng asawa ko na sinabi ni Ayer na hindi mo siya isinuko sa pinakamapanganib na oras at hinayaan siyang mabawi ang kanyang katinuan. Kami ay talagang nagpapasalamat sa iyo. Sa sala, si Haring Gutef ay totoong sinsero, at si Reyna Margaret, na nasa tabi niya, ay patuloy na tumatango, at hindi maiwasang panasan ang gilid ng kanyang mga mata. Napahiya si Yefan, sa totoo lang, dapat ay nailigtas ko si Ayer kanina. Ako ang dahilan ng pagkaka-hostage niya. Ang kalaban ay ang Doomsday King. Ito ay isang desisyon na hindi madaling gawin ng sinuman. Ang kawalang ingat ay masisira lamang ang lahat. Kami ay nasa pamilya ng emperador, at alam namin na nakatayo sa isang tiyak na taas, kailangan naming isaalang-alang ang higit pa kaysa sa mga personal na pakinabang at pagkalugi, kaya naiintindihan namin kayo ng gusto, sabi ni Haring Gutef. Nag-aatubili ng umiti si Yefan at tumingin sa itaas, Ayer. Ayaw niya ba akong makita? Medyo nahihiya ang hari at reyna. Mr. Ye, alam ni Ayer na nandito ka, hayaan mong sabihin ko sa iyo na ayos lang siya. Kung mayroon kang sasabihin ko sa iyo, napangiti si Margaret na nahihiyang. Sumimangot si Yefan, nakaramdam ng hindi komportable. Noong unang panahon, napakasiglang babae ni Ayer. Kung pupunta siya dito, siguradong lalabas siya para sunduin siya sa tuwa. Ang orihinal na relasyon ng dalawa ay matagal nang nahihigitan ng karaniwang kaibigang lalaki at babae. Naranasan nilang magkasama ang kaligayahan at nalampasan ang iba't ibang mga paghihirap, ngunit ngayon, tila sila ay mga estranghero. Nag-alinlangan si Yefan at sinabing, kayong dalawa, maaari ba ninyo akong paakyatan, kahit hindi ninyo makita si Ayer, pumunta lang kayo sa pintuan ng kanyang silid at makipag-usap sa kanya. Narinig ng hari at ng kanyang asawa na ang marangal na hari ng impyerno ay napakagalang, at hindi sila hanggal. Alam nilang mukha lang itong sinasabi ni Yefan, kaya paano sila mahihiyang pigilan siya? Ang punto ay, ayaw nilang palaging nasa labas ng bahay ang kanilang anak, kaya pumayag sila. Naglakad si Yefan sa ikalawang palapag, at sa pintuan ng isang silid sa silangang bahagi, ang puting gintong grain na kahoy na pinto ay mahigpit na nakasara. Sa pakikinig sa hari at sa kanyang asawa, halos hindi lumabas si Ayer nitong mga nakaraang araw, maliban sa paminsan-minsang pakikipag-usap sa kanilang mag-asawa sa silid. Lumapit si Yefan sa pintuan ng silid. Pagkaraan ng mahabang panahon na tumayo, huminga siya ng malalim at sinabing, Ayer, pasensya na. Bagamat hindi mo talaga ako gustong makita, may sasabihin pa rin ako sa iyo, Room hindi sumagot si El. Nagpatuloy si Yefan, hindi ko alam, ang katapusan ng mundo at ang propeta ay partikular na itinanim sa iyong isip, at ayaw kong magtanong, dahil kahit anong uri ng alaala ang mga ito, lahat sila ay peke at walang kahulugan. Ano? Gusto kong sabihin sa iyo ay, pumunta ako sa Doomsday King Power, Doomsday King, at nakapatay na ako. Sa sandaling ito, nagkaroon ng pagsabog ng enerhiya sa silid. Sa labas ng pinto, mabilis na nabuo ang isang figure ng tao mula sa mga particle, ito ay si Ayer. Nakita ko ang isang batang babae na may red amber na buhok, hindi ka panipaniwalang maganda pa rin, nakasuot ng gray na sweater at jeans sa oras na ito, mas sexy at glamorous siya kaysa dati. Sa pares ng sapphire blue na mata ni Ayer, may pagkagulat, anong sabi mo? Pinatay mo ang hari. Sa pagtingin kay Ayer, na tila nagbago mula sa isang batang babae tungo sa isang mature na babae, si Yefan ay bahagyang natigilan, ngunit masaya pa rin siyang makita siya. Tumanggaw siya at sinabing, oo, strictly speaking, kung tumama siya sa kalahati, mamamatay muna siya. Kinagat ni Ayer ang kanyang labi, nanginginig ang kanyang katawan, at ang kanyang mga mata ay puno ng mga kristal, puno ng komplikadong mga ekspresyon. Sinabi ni Yefan na may pag-aalala, Ayer, kumusta ka? Kung makikita mo ako, hindi ka komportable. Aalis ako ngayon. Gusto lang kitang makita at sabihin sa iyo ang balita. Ay. Nabulunan sandali si Ayer bago siya nagsabi, salamat, Yefan. Ay. Ilang beses ko na siyang gustong patayin sa Doomsday King Power, pero natatakot ako na madawit ang ama at ina. Salamat. Nang makita ang hitsura ng paghihiganti sa mga mata ni Ayer, at ang mga luha sa kanyang mga mata, hindi alam ni Yefan kung dapat niyang sabihin ang mga pagdududa tungkol sa katawan ng hari. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka magkakaroon ng ganoong sakit. Kung may paraan para gumaan ang pakiramdam mo, dapat mong sabihin sa akin. Masiglang sabi ni Yefan na tumawa. Tumanggaw si Ayer, pinigilan ang kanyang mga luha, at sinabing, bigyan mo ako ng oras, kailangan kong mawala ang ilang mga pekeng alaala sa aking isipan. Saglit na nag-isip si Yefan at nagbiro, sa totoo lang, ganito ka na ngayon. Mukhang maganda ito, at mas kaakit-akit ito kaysa sa imahe ng batang babae noon.
Natigilan si Ayer saglit, pagkatapos ay pinilit na ngumiti, at medyo nalungkot, kaya gusto mo ito. Sa katunayan, kahit na gusto kong bumalik sa dati, natatakot akong hindi ko magawa. Napabuntong hininga si Yefan at sinabi, huwag mo nang isipin, just go with the flow. Kung tutusin, lahat ng tao ay nagbabago, ngunit hinding-hindi ito magbabago pabalik sa nakaraan. Tumingin si Ayer sa lalaki ng walang laman, at pinag-isipang mabuti ang mga sinabi ni Yefan. Nag-iisip na tumango. Sige, mauna na ako. Kapag bumuti na ang pakiramdam mo, kung gusto mong lumabas at magpahinga, tandaan na makipag-ugnayan sa akin anumang oras, nakangiting sabi ni Yefan. Well, hindi na nagpigil si Ayer, itinikom ang kanyang mga labi at ngumiti. Nang umalis si Yefan sa Riverside Manor at nagplanong bumalik sa Sia Kingdom, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Saliye. Ano ang problema, Saliye? Napaisip si Yefan sa kanyang sarili. Hindi kaya kumalat na sa Purgatory Island ang balitang natapos na niya ang kanyang pag-atake sa Doomsday Kingship. Sinong mag-aakala, doon nanggaling ang mayabang na boses ni Angel, makinig ka. Naisip na ng Diyos na ito kung ano ang gusto niyang gawin mo, bilisan mo at pumunta ka dito. Kabanata 1669 na tama ang narinig mo. 1669. Napakunot ang noo ni Yefan nang marinig ang tono, at sinabing, nakakiti ka na naman ba? Magsalita ka ng mabuti. Nang marinig ito ni Angel doon, bigla niyang sinabing medyo nagtatampo, marunong ka mangbuli ng iba, Ben kung walang pakialam sa iyo ang Diyos, bakit hindi ka pumunta o hindi? Nangako ka sa akin. Walang magawa si Yefan, I see, now go and ask Saliye to answer the phone. Hindi nagtagal, sinagot ni Saliye ang telepono. Wang, may order ka ba? Saliye, hayaan mo ang chef na maghanda ng hapunan. Ang ating mga kapatid sa core ng Inferno ay maghahapunan ng sama-sama. Naramdaman ni Yefan na pagkakataon lang na pumunta sa Purgatory Island para kausapin ang lahat tungkol sa nangyari ngayon. Sitwasyon, upang maghanda para sa hinaharap. Okay, aayusin ko kaagad, masayang sabi ni Sally, at saka muling nagtanong, kung gayon, gusto mo bang imbitahan din si MS Victoria? Victoria, ang banyagang pangalan ni Niewuyo, tulad ng Sally ilang mga tao na lumaki sa mga bansang kanluran ay nakasanayan pa ring tawagin siya ng ganoon. Naalala ni Yefan ang pakikipag-usap kay Yelong Yuan, nag-alinlangan sandali, at sinabing, hindi na kailangan sa ngayon. Oh, okay, medyo nalungkot si Saliye, ngunit nakinig pa rin siya sa ayos ni Yefan. Makalipas ang ilang oras, Purgatory Island. Gabi na, banayad ang simoy ng dagat, at bukas na ang mga ilaw sa isla. Sa di kalayuan ay naroon ang airport runway at ang daungan kung saan nakaparada ang mga barko, na mas maganda pa bilang holiday destination. Sa labas ng isang eleganteng tirahan sa gilid ng burol, si Niewuyo ay nakatayo sa gilid ng isang bangin, hinihipan ng hangin at pinagmamasdan ng magagandang tanawin, ngunit ang kanyang mukha ay medyo malungkot. Iniwan niya ang Doomsday Kingship at pumunta sa Purgatory Island, kung saan siya naroon ng ilang buwan. Sa panahong ito, unti-unti na siyang tinanggap ng lahat ng tao rito at nagkakasundo. Ito ay hindi dahil siya ang biolohikal na ina ni Yefan, ngunit siya ay kinilala bilang Niewuyo at Victoria. Bagamat ito ay nagparamdam sa kanya ng sapat na kasiyahan, palaging may hindi nakikitang pader sa pagitan nila ng kanyang anak, na humaharang sa kanilang dalawa. Alam ni Niewuyo na ginawa niya ang lahat ng makakaya niya, ngunit minsan, ang dahilan ay ang dahilan, at ang emosyon ay ang emosyon pa rin. Mahirap talaga para sa 2 taong hiwalay na ng mahigit 20 taon mula pagkabata at hindi pa nagkakasundo na maging kasing lapit ng mag-ina. Maging ang mga ordinaryong tao ay ganito, lalo pa ang 2 taong kulang sa konsepto ng pagmamahal sa pamilya. Sa tuwing nakikita niya ang napakagandang tanawin ng Purgatory Island, habang tahimik na pinahahalagahan ito ni Niewuyo, pinagsisisihan din niya ito. Buti sana kung nasa tabi niya ang kanyang mga anak at apo. Mrs. Victoria, nakatingin ka na naman sa dagat. Lumapit ang 2 babaeng nasa katanghaliang gulang na maitim ang balat, isang mataba at isang payat, nakasuot ng makukulay na damit, at may hawak na kung ano sa kanilang mga kamay. Lumingon si Niewuyo, nakita ang 2 babae, at nakangiting sinabi, Jenny, Marina, bakit ka nandito? Si Jenny at Marina ay mga residente rin ng isla at nagbukas ng isang tailor shop. Ang kanilang mga asawa ay si Baum ilang taon na ang nakararaan. Espesyal na mersenaryo, nagretiro dahil sa mga pinsala, ang buong pamilya ay lumipat sa isla. Walang masyadong hangin si Niewuyo, madalas siyang lumabas para mamasyal, at kilala na niya ang karamihan sa mga tao sa isla. At ang ilang mga tao ay may mas maraming pakikitungo, kaya paminsan-minsan ay bumibisita sila. Ganito, Mrs. Victoria, bumili kami kamakailan ng isang batch ng magagandang materyales, ang designer na si Sam ay gumawa ng ilang mga palda, at sa tingin namin ang ilang mga kulay ay napakahirap kontrolin ng mga ordinaryong tao, kaya maaari lamang naming isuot ang mga ito para sa iyo, sabi ni Jenny. Nakangiting sabi ni Marina, oo, masyadong marangal ang kulay na ito, at masyadong kakaiba para sa ating mga tao ang manamit, kailangan mong taglayin ang ugali ni Mrs. para mapagod ito. Kinuha ni Niewuyo ang mga damit sa 2 bag at medyo nahihiyang ngumiti, paano mo nasasabing sobra-sobra,
isa rin akong kalahating daang taong gulang na tao. Paano mo masasabi, kapag lumabas si Mrs. Victoria, dapat isipin ng mga tao na hindi hihigit sa 30, humajijek si Jenny. Ngumiti si Niewuyo at umiling. Ang isang babae ay isang babae kung tutuusin. Natuwa pa siya nang may nagsabing bata pa siya. Tapos tatanggapin ko muna. Alam kong hindi ka hihingi ng pera, pero kung sobrang mahal ng tela, pupunta talaga ako sa tindahan mo para magbayad. Haha, kahit anong gusto mo, pwede kang uminom pagdating mo, subukan mo lang ang bagong alak. Pagkaraan ng ilang saglit na pakikipag-chat na nakangiti, biglang nagtanong si Jenny, nga pala, Mrs. Victoria, pupunta ka ba sa Kastilyo? Sinasayang namin ang iyong oras. Natigilan si Niewuyo, bakit ka pupunta sa Kastilyo? Nagkatinginan sina Jenny at Marina, medyo nagulat. Hindi mo ba alam, babalik si Lord Lucifer ngayong gabi. Gusto niya ng high-level na hapunan. Si Lord Leviathan ay bumalik mula sa malayong dagat sakay ng eroplano. Nang marinig ang balitang ito, ang mga mata ni Niewuyo ay malungkot, at ang kanyang puso ay medyo umasim. Tila naramdaman din ni Jenny at Marina na may mali sa kapaligiran, at natatakot din silang magkamali, kaya't nagmadali silang magdahilan para sa hapunan at umalis muna. Nagpaalam si Niewuyo sa kanila, pagkatapos ay tumingin sa mga bagong damit sa kanyang mga kamay. Matapos ang mahabang katahimikan, huminga siya ng malalim at nagbalak na tumalikod at pumasok sa kwarto para magligpit ng mga damit. Sa sandaling ito, wala pa siya sa mood na sumubok ng mga bagong damit. Sa sandaling ito, biglang nagmula sa likuran ang mga bulalas nina Jenny at Marina. Panginoong Lucifer. Naghinala si Niewuyo na mali ang narinig niya, at pagkatapos ng panginginig, dahan-dahan siyang lumingon, at talagang nakita niya na naglalakad lang si Yefan papunta rito. Binati ni Yefan si Jenny at ang iba pa, na nagpapahiwatig na hindi nila kailangang maging magalang, at nagbiro, Jenny, Marina, anong ginagawa mo dito? Sinusubukan mo bang sumuhol sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga regalo sa aking ina? Nagtawanan at nagtawanan ang dalawang babae. Mas relaxed sila at hindi gaanong napigilan kaysa sa sarili nilang mga tauhan nang makita nila si Yefan. At si Niewuyo, na nakatayo sa bakuran, ay narinig ang mga salita ni Yefan, siya ay parang isang eskultura ng bato, at siya ay diretsyong napako doon, na may bahagyang kislap sa kanyang mga mata. Nagtanong si Yefan at ang dalawang babae tungkol sa sitwasyon sa bahay at nalaman ang lahat. Kapag maayos na ang lahat, magpaalam sa kanila. Habang naglalakad papunta sa courtyard, napahiya si Yefan nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Niewuyo na malapit na siyang umiyak. Si Niewuyo ay bumalik sa kanyang katinoan at napagtanto na nawala ang kanyang katinoan. Malamang na delusional lang ang tenga niya, kaya ngumiti siya at sinabing, hindi. Wala lang, Yefan, kumusta ka? Kumusta sina Qingzo at Tuan Chuan sa bahay? Oo. Tumango si Fan Fan, mabuti naman, yayayain ko ang lahat na maghapunan mamaya, Nay, pwede ka na ring pumunta. Muli, natulala si Niewuyo. Tama yan. Sigurado siyang tama ang narinig niya. Yefan. Anong tawag mo sa akin? Pakiramdam ni Niewuyo ay lalabas na ang kanyang puso, nahihilo ang kanyang utak, hindi na siya makapagsalita at makapag-isip ng maayos, nahihilo ang kamay niyang nakahawak sa bag ng damit. Nanginginig. Kabanata 1670 ang unang pagkakataon. 1670 oo. Nakita ni Fan ang kilos at nanginginig na mga kamay ni Niewuyo, at tahimik na bamantong hininga sa kanyang puso. Mahigit 20 taon na niyang hinihintay ang pangalang ito. Ngayong araw, gusto lang niyang lumapit at imbitahan siya sa hapunan, para hindi na siya kailanganin ni Saliye na tawagan sa ngayon. May mga bagay na mas makabuluhan kung siya mismo ang gagawa. Oo. Humakbang si Fan, inabot at kinuha ang bag ng damit sa kamay ni Niewuyo, binuksan ito at nakangiting sinabi, maganda ang tela, mukhang bagay na bagay para sa iyo, bakit hindi ka magsuot ng bagong damit at kumain ka? Hindi. Nagmamadaling pinunasan ni Wuyo ang gilid ng kanyang mga mata at masayang tumango, okay. Sa sandaling ito, tila wala na siyang masabi. Nagkataon na gusto rin niyang maging mahinahon, kaya kinuha niya ang kanyang damit at pumasok sa silid upang magpalit. Pagkatapos magpalit, sa isang mahabang damit na may mga pilak na linya sa isang kulay abong background, lumabas si Niewuyo. Bagamat kalahating daang taong gulang na rin siya, bukod sa mga pabago-bago ng kanyang mga mata, ang kanyang hitsura at balat ay talagang walang bakas ng mga taon. Oo. Hindi napigilan ni Fan na mapangiti, kung lalabas tayo ng ganito, kung sino man ang mag-aakalang mag-ina kami, magkapatid lang. Nahihiyang hinaplos ni Niewuyo ang kanyang buhok, at sinabing, bakit hindi ako gumamit ng mas kaunting mga produkto ng pangangalaga sa balat sa hinaharap? Naging lola na ako, at sinabi sa akin na bata pa ako, nakakaiba talaga. Huwag. Ano bang masama sa pagiging bata? Gamitin ang iyong pangangalaga sa balat. Kung magpapatanda ka para sa amin, hindi ba kami magiging unfilial? Nagkibit balikat si Yefan. Nakangiting sabi ni Niewuyo, paano naman ito exaggerated, kung tutusin, hindi naman ako masyadong gumagamit ng lotion, baka hindi pa ako pinanganak. Itinaas ni Yefan ang kanyang kilay at sinabing may kalahating ngiti, kaya may tiwala pa rin sa sarili ang aking ina.
Ang panig ng pag-ibig. Paano mo? Pag-usapan lang yan, napangiti si Niewuyo na nahihiya at nahihiya. Fair na, oras na para sa hapunan, winagaway ni Yefan ang kanyang kamay. Magkasama, ang dalawang kalsada. Pag-akyat, si Niewuyo ay tumingin sa kanyang anak, ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan at sinabi, Yefan, bakit? Bigla mo akong pinatawad. Oo. Ngumiti si Fan, alam niyang tiyak na magtatanong si Niewuyo, at sinabing, hindi na mahalaga. Patawarin mo ako, dahil hindi naman ako napupuot sa iyo noong una. Sa pangkalahatan, medyo nagalit ako dahil nagsinungaling ka sa akin noong una. Dapat ay may higit pang kahihiyan sa pagitan namin, ngunit pagkatapos ng mahabang panahon, ito ay natural na maglalaho. Oh, kaya ganyan. Lalong gamaan ang pakiramdam ni Niewuyo, at sinabi na may kaluwagan sa mukha, bagaman nasa dulo na ako ng kalsada, sa wakas ay pinili ko na humihingi ako ng paumanhin sa iyo, at handa ka pa ring tawagin akong nanay, lubos akong nasisiyahan. Oo. Pinilit ni Fan ang kanyang dila, nag-isip sandali, ngunit sinabi pa rin, sa totoo lang. Nakilala ko si Yelong Yuan minsan. Tumigil ang mga yabag ni Niewuyo, mapatla ang kanyang mukha, at hindi natural ang kanyang ekspresyon, siya. Ano ang sinabi niya sa iyo? Oo. Napabuntong hininga si Fan, huwag kang kabahan, hindi kanya pinagsalitaan ng masama, ibig sabihin, sinabi lang sa akin ang katotohanan ng taong yun. In fact, nagkamali din siya ng choice, at pinagsisihan niya, pero some things, regret is useless, kasi nangyari na, so kaya mo lang harapin. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon siya para mang-aral? Ang aming ina at anak. Maiintindihan kaya niya ang hirap na dinanas nilang dalawa. Noon. Nang isuko ko ang aking martial arts at nagmakaawa sa aking mga tuhod sa mahabang panahon, nang ang aking buhay at kamatayan ay nasa linya, nasaan siya? Saan? Yefan, nagtrabaho ako ng palihim noon, pero gusto ko talaga siyang makasama, ipanganak ka, buhayin ka. Para sa layuning ito, ayaw ko ng anumang katayuan, kahit na nagtatrabaho ako bilang isang katulong sa Shenlang clan kahit sino ay maaaring. Noong itinaboy nila ako, hindi man lang naglakas loob si Yelong Yuan na makita ako, kung gaano siya kalupit, alam mo ba? Sa pagtingin kay Niewuyo, na ang mga mata ay puno ng galit at hinaing, hindi rin maganda ang pakiramdam ni Yefan. May ginawa talaga siyang mali, at ayokong magsalita para sa kanya, dahil simula hanggang dulo, ikaw ang mas nasaktan. Ako. Hindi ko alam kung magkikita pa kayo in the future, pero kahit anong piliin mo, maiintindihan ko. Niewuyo. Nagtanong, kung gayon. Makikilala mo ba siya bilang iyong ama? Umiling si Yefan. Hindi ako masyadong tama sa kanya. Anyway, noong pinakakailangan ko ang tatay ko noon, wala siya, tapos ngayon hindi ko na siya kailangan, kaya bale. Okay, hindi mo dapat aminin, hindi niya deserve. Mapait na sabi ni Niewuyo. Lihim na tumawa si Yefan, sa katunayan, si Niewuyo ay mayroon pa ring espesyal na damdamin para kay Yelong Yuan. Dahil, kung talagang nawalan ka ng pag-asa at napupuot sa isang tao, hindi ka na nag-abala pang mapot, kahit banggitin siya. Magkakaroon ng ganitong malaking mood swing. Gayunpaman, hindi gustong banggitin ni Yefan ang mga bagay na ito. Ito ang sama ng loob ng henerasyon ng mga magulang, at hindi niya ito makontrol. Seryoso itong pinag-isipan ni Niewuyo, at same time na sinabi, Yefan, babayaran ka ni nanay sa hinaharap, at babayaran mo ang hindi mo nagawa para sa iyo sa nakalipas na 20 taon. Ngumiti si Yefan, hindi mo kailangang magseryoso, sa katunayan, mabuti na maging plain tulad ngayon. Wala akong ginawa para talagang maawa sa akin, huwag mong isipin ang iyong sarili bilang isang kriminal. Pagkatapos ng lahat, lahat ay may unang pagkakataon, isang anak sa unang pagkakataon, isang magulang sa unang pagkakataon. Walang ipinanganak na mabuting anak o mabuting magulang, ngunit ang pinakamahalaga sa mga kamag-anak ay hindi magkamali, hindi ka ba susuko? Niewuyo. Natigilan sandali, at hindi napigil ang ngumiti, talaga. Sino ang mas matanda at kung sino ang mas bata, tinuruan mo ako. Tumawa si Yefan. Pagpunta sa kastilyo. Ang malaking restaurant ay puno na ng mga katanji tanging delicacy, alak, at prutas, at lahat ng tao sa inferno ay naghihintay na. Natigilan si Saliye at ang iba pa nang makita nilang sabay na pumasok sina Yefan at Niewuyo. Bihirang makita si Yefan at ang kanyang biolohikal na ina na medyo malapit, habang ang mga mata ni Saliye ay kumislap ng pahiwatig ng pag-unawa, at siya ay masayang ngumiti. Pagkatapos makaupo, itinaas ni Yefan ang kanyang baso at sinabing, tinatawag kita rito ngayon upang sabay-sabay na uminom ng isang baso ng alak. Ang baso ng alak na ito ay may napaka-espesyal na kahulugan. Ito ang katapusan ng aming paglalakbay sa paglipas ng mga taon, ngunit maaari rin itong maging bago. Magsisimula na ang paglalakbay. Boss, ano ang ibig mong sabihin sa napakahiwaga? Tanong ni Leviathan na napapakamot ng buhok. Oo. Dumiretso ang mukha ni Fan, at sinabi niya, patay na si Dharma King Doomsday. Natahimik ang lahat, ang mga mata ni Niewuyo ay nagpakita ng pagtataka, at ang mga ekspresyon ng iba ay napakaganda. Pagkatapos, sunod-sunod na magulong tanong, sinenyasan ni Yefan ang lahat na maging kalmado. Kaagad,
Maikling ipinaliwanag ni Yefan ang kanyang nakita at narinig. Nanay, ikaw ang matuwid na anak ng Haring Dharma. Nakita mo na ba ang Dharma King? Yun ba ang sinabi ko? Tanong ni Yefan. Nataranta na umiling si Niewuyo, ako. Sinabi ko noon na walang nakakita sa Dharma King. Bagamat ako ang kanyang ampon, inampon at pinag-aral lamang niya ako, ngunit hindi ko na siya nakita ng maraming beses. Marami, kaya walang relasyon ng ama-anak. Tumango si Yefan, oo, kung gayon hindi mo makumpirma kung siya ang tunay na hari ng Dharma. Dahil mayroon kang katawan ni Nidhogg, makatwira na hindi ka maaaring magkamali, ngunit may isang bagay na kakaiba, si Niewuyo ay mukhang nalilito. Anong problema? Bamulong si Niewuyo, ang sumpa sa pasukan ng Dharma na katawan ni Nidhogg ay nangangailangan ng kaluluwa ng dragon ng itim na dragon na si Nidhogg. Kung talagang talunin mo ang katawan ng hari ng Dharma, wala siyang oras. Kung hawak mo ang kaluluwa ng dragon, ang walang malay na kaluluwa ng dragon ay dapat magdulot ng malawak na hanay ng pinsala. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang ordinaryong kaluluwa. Pero, ayon sa iyong mga salita, ang kaluluwa ng dragon na ito ay tila may kaunting enerhiya, at ito ay napakatahimik na nawawala. Hindi dapat. Anghel na kumakain ng cheesecake, ay sinabing ng aalipusta, ano ang kakaiba dito, hindi ba ito lamang ang paghahati ng kaluluwa? Ang isang maliit na tipak ng natitirang kaluluwa ay maaari ring kumpletuhin ang mahika ng pag-aari. Anong sabi mo? Nahati ang kaluluwa ng dragon. Tanong ni Yefan na nakakunot ang noo. Bahagyang sinabi ni Ankir, hanggat ang iyong mental power ay mas malakas kaysa sa Dragon Soul na iyon, natural mong madudurog ang Dragon Soul. Ano ang kakaiba? Hindi. Mataimtim na sinabi ni Wuyo, sa teoryang. Magagawa mo ito, ngunit napakahirap. Bihira para sa isang kaluluwa na sapat ang lakas upang magamit para sa dibisyon, at ang gayong malakas na kaluluwa ay nangangailangan ng napakataas na kapangyarihang pangkaisipan upang hatiin. Diyos ko! Pagkatapos, ayon sa pahayag na ito, kung sakaling, gaya ng sinabi ng amo, ang Dharma King ay isang biochemical puppet lamang, hindi ba? Ang isang tao sa likod ng mga eksena ay maaaring lumikha ng maraming Dharma King, at bawat isa sa kanila ay maaaring gumamit ng kaluluwa ng isang itim na dragon upang lumikha ng isang Dharma na katawan. Naging berde ang mukha ni Belial. Ito. Nagsimulang kumain ng pagkain, at ang eksena ay nahulog sa isang depresyon ng ilang sandali, at ang orihinal na masayang pakiramdam ay nawala. Tanging si Angel, na walang puso, ay kumain ng isang piraso ng cake, dinilaan ang kanyang mga labi gamit ang kanyang dila, at sumigaw kay Yefan ng hindi nasisiyahan, hoy! Ang apelyido ay Ye. Ayaw mo ba akong tulungan? Bakit? Huwag mong itanong kung ano ang gagawin ng Diyos. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.